Si Tekuto ay isang batang may malubhang sakit na muling isinilang sa mundo ng kanyang paboritong laro matapos siyang pumanaw, kasama ang kanyang paboritong karakter sa laro. Habang nagpaplano silang dalawa na magtayo ng isang imperyo na tulad ng ginawa nila sa laro, hindi nila alam na si Tekuto ay muling isinilang bilang ang maalamat na hari ng pagkawasak na si Sir sa mundo upang ito'y muling mabuo. Si Tekuto ay isang batang may malubhang sakit na karamihan sa kanyang oras ay nilalaro ang isang larong estratehiya sa pagbuo ng sibilisasyon na tinatawag na Eternal Nations. Isang araw, habang sinisimula na naman niya ang laro matapos makamit ang lahat, siya ay tahimik na pumanaw. Pakiramdam niya ay lumulubog siya sa dilim at nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nakita na lamang niyang nakaupo siya sa isang trono na bato sa gitna ng kagubatan. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, pero biglang may pamilyar na figura ang sumulpot sa harapan niya. Agad na nakilala ni Tekuto ang babae bilang si Atu, ang bruhang putik na paborito niyang karakter sa larong Eternal Nations. Naalala niya kung paano niya napagpasyahang laruin ang Eternal Nations sa pinakamahirap na antas, na pinili ang kaharian ng pagkawasak at kasamaan, ang Minagra, bilang panimulang punto. Mabuti na lang at kasama si Atu, isang karakter na sobrang hina noong una, pero sumisipsip ng kakayahan ng mga kalaban na kanyang natatalo at nagiging pinakamalakas sa huli. Tinawag ni Atu si Tekuto na hari niya, at siya, naisip kung isa kaya itong role-playing situation na kailangan niyang sumama. Pero sinabi ni Atu na hindi na niya kailangang pag-isipan pa ng mabuti dahil alam na niya ang lahat. Alam niya ang pangalan niya, pati na ang katotohanang hindi pa siya nakakapaglakad sa damuhan. Siya ang pinakamagaling sa mga magagaling na nakatapos ng laro sa Nightmare difficulty gamit ang pinakamahirap na sibilisasyon. Nagulat si Tekuto nang malaman na alam nito na siya ay isang manlalaro at ito ay isang karakter sa loob ng laro, at sinabi ni Atu na naaalala rin niya ang lahat ng mga laro nila. Alam din daw niya ang estilo niya ng paglalaro, lahat ng sinabi niya rito sa screen, at lahat ng pagkakataong nagawa niya iyon para rito. Tuwang-tuwa si Tekuto nang mapagtanto niyang makausap niya ng harapan ang kanyang paboritong karakter, at sinabi ni Atu na mas masaya pa siya. Tinatanong niya ito kung ito ba ang langit at kung siya ba ang tumawag dito, pero sinabi ni Atu na siya rin ay tinawag sa lugar na ito. Tungkol naman sa lugar, pakiramdam niya ay parang mundo ng mga walang hanggang bansa. Pagkatapos ay mabilis siyang lumuhad kay Tekuto at hinawakan ang kamay nito, na sinasabing dahil magkasama sila rito, hindi na. Kahit anong uri ng lugar ito. Sabi niya dapat silang magtulungan ulit at bumuo ng sibilisasyon para lang sa kanilang dalawa. Hindi alam ni Tekuto ang sasabihin dahil hinayla siya ni Atu mula sa trono niya. Sinasabi na maraming beses na silang nagtagumpay sa mundo noon at dapat nilang ituring itong pagkakataon para sa panibagong simula. Gusto ni Tekuto ang ideya, at hiniling niya kay Atu na maglingkod sa kanya para makabuo ng isang maluwalhating sibilisasyon, at pumayag naman ito. Pagkatapos ay nagkunwari siyang isang makapangyarihang mangkukulam at formal na nanumpa ng kanyang katapatan sa kanya, pero pareho silang nahiya sa mga dialogong nakakahiya. Gamit iyon, sinabi ni Tekuto kay Atu na alam na niya ang unang gagawin nila sa Minagra. Pinagtibay niya ito, na sasabihin nilang magiging mga taong bahay sila at ililihim ang kanilang pagkatao sa iba. Ang sumunod na ginawa ni Tekuto ay ang paggamit ng kanyang emergency skill para makagawa ng isang napakalaking insekto para mag-espya sa paligid. Pinag-usapan ni Tekuto at Atu kung paano ito isa sa kanilang pangunahing alituntunin, ang lubos na itago ang kanilang presensya sa ibang mga manlalaro sa unang bahagi ng laro, at ang mga especially na gaya nito ay nakatutulong para mang-alap ng impormasyon nang hindi sila nahahalata. Pagkatapos ay inutusan ni Tekuto ang isang insekto para mang-alap ng impormasyon sa paligid, at agad itong umalis para sa misyon nito. Nagulat si Atu dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kadali ang mga bagay-bagay sa bago at hindi pamilyar na mundong ito, at sinabi ni Tekuto sa kanya na kaya lang niyang makita ang nakikita ng insekto, tulad ng sa laro. Sinabi pa niya na ginamit niya ang kalahati ng kanyang mana para likhain ang escort, at ang pinakamainam niyang magagawa ngayon ay ang paglikha ng isang panimulang tirahan para sa kanila. Sana raw ay may natitira pa siyang mana para makagawa ng isang mandirigma para ipagtanggol sila, pero hindi na yun posible sa ngayon. Napabuntong hininga si Atu nang marinig ito dahil mahina talaga siya ngayon at hindi niya kayang protektahan ang sarili. Kalimutan na muna si Tekuto. Anyway, patuloy na tinitignan ni Tekuto ang paligid gamit ang mata ng insekto, at sabi niya puro kagubatan lang ang nandito.
Nalulungkot si Atu dahil hindi siya makatulong sa kanya ngayon, pero sinabi ni Takuto na sapat na ang presensya niya, at sobrang natuwa siya nang marinig yun. Bigla na lang, may nakita ang insekto na grupo ng mga mahihirap at pagod na Dark Elves. Sabi ni Atu magandang balita yon dahil neutral ang mga Dark Elves, kahit medyo may pagkakilang sila sa neutral. Masamang panig, at ang kaharian nila ay neutral evil din. Ngunit ikinabahala ito ni Takuto, na nagsimulang mag-alinlangan kung ito nga ba ang daigdig ng mga bansang walang hanggan. Naisip niya na kung may ibang sibilisasyon na malapit, tiyak na masisira ang kaharian nila ngayon din, pero sinabi ni Atu na kung may panganib man, sila'y magsasama-samang tatakas. Sinabi ni Takuto na tama siya, at nagpas siyang bantayan ang mga madilim na elf habang nagsisiyasat pa ng paligid. Habang abala ang mga ito sa kanilang mga kakaibang awit at pagdiriwang, isang grupo ng madilim. Biglang dumating ang mga elf doon. Ganoon na rin ang pagkagulat nila kay Takuto at Atu, at napagpasyahan ni Atu na isapanganib ang kanyang buhay kung sakaling mapahamak ang kanyang amo. Lumalabas na ang pinuno ng mga Dark Elf, si Gia, ay may misyon na humanap ng pagkain para sa kanyang mga nasasakupan na pagod at gutom na pagod na para gumalaw. Sinabi sa kanya ng kanyang katulong na hindi sila dapat naroroon sa kagubatan na ito, dahil ayon sa mga alamat ay mayroong isang napakasamang nilalang na nakakulong sa lugar na ito. Ngunit sinabi ni Gia na hindi siya maaring umatras dahil lang doon dahil kailangan siya ng kanyang mga nasasakupan. Habang iniisip niya yon, bigla siyang nakatagpo kina Atu at Takuto, na para sa kanya ay tila mga sagisag ng kasamaan. Napako siya sa takot dahil anino lamang ang nakikita niya sa pwesto ni Takuto, at ngayon ay panatag na siya sa mga kwentong may kakaibang kasamaan sa lugar na ito. Iniisip niya na kung magkakamali siya rito, maaaring mawala ang buong angkan niya, kaya dali-dali siyang lumuhad kay Takuto at nagpakilala. Ganun din ang ginawa ng kanyang mga kasama at humingi ng paumanhin si Gia kay Takuto sa pagpasok sa teritoryo nito. Biglang naging bastos ang kilos ni Atu at sinabing masaya siyang makita na. Alam nila ang kanilang tungkulin. Tinanong niya kung bakit naparito ang mga Dark Elves, at nagsimula si Gia sa kanyang mahabang paliwanag para makuha ang simpatiya. Pero nainis si Atu at sinabihang magmadali, kaya't natakot siya ng husto. Agad niyang sinabi na ang kanyang angkan ay itinapon ng konseho, at hanggang ngayon ay pinag-uusigan pa rin sila. Bigla siyang tinanong ni Takuto kung nagkaroon sila ng matinding paghihirap, at nanigas si Gia sa takot. Ngunit nang sabihin ni Atu na sagutin ang tanong ng hari, ipinaliwanag niya na ang kanilang angkan ay hindi patas na pinarusahan, at napilitang pumunta sa mga lupang sinumpa para sa kaligtasan. Subalit, naubos na ang kanilang pagkain isang linggo na ang nakakaraan, at ngayon ay nagugutom na ang kanyang mga tao dahil wala silang mahanap na pagkain dito. Iniisip ni Gia ang mga paghihirap na pinagdaanan ng kanyang angkan na ang tanging hangad lang naman ay mapayapa silang mabuhay. Iniisip niya kung magiging malupit din ba sa kanila si Takuto, ngunit laking gulat niya nang pagbabatuhan siya nito ng mga mansanas, sinasabing tikman niya dahil masarap daw ito. Hindi pa nakakakita si Gia ng mansanas, at nag-aalinlangan siya, pero wala namang pasensya ang mga tagasunod niya, at nagsimulang lamunin ang mga mansanas habang sinasabi kung gaano kasarap ang mga ito. Bigla na lang may nilabas din si Takuto na mga peras, at tuluyan ang napahanga si Gia. Tinanong siya ni Atu kung bakit hindi niya kinakain ang mga prutas na maayos na ibinigay ng kanyang amo, at agad na yumuko ang Dark Elf kay Takuto, na sinasabi na maraming tao sa kanyang tribo ang nagugutom. Gusto niyang pakainin ang mga ito, lalo na ang mga bata bago ang sarili niya, at naawa si Takuto sa kanya. Nagsimulang mag-anyaya siya ng napakaraming pagkain, na ikinagulat ni Atu at ikinahanga ni Gia. Ang mga Dark Elf na tulad niya ay laging pinag-uuri-uri dahil naniniwala ang mga tao na kabilang sa madilim na bahagi, at walang sino man ang sumubok na tumulong sa kanila hanggang ngayon. Tinanong niya si Takuto kung sino ba talaga ito, pero sinabi lang sa kanya na dalhin ang pagkain sa mga kasamahan nito. Si Gia at ang mga tagasunod niya ay bumalik din naman agad sa kampo dala ang pagkain, at lahat ay nakakain ng busog. Si Gia, gayunpaman, ay ayaw sabihin kung paano niya nakuha ang pagkain sa ibang mga elf, pero nang gabi, habang siya'y nag-iisa sa gilid ng kampo, dumating doon ang matandang pinuno ng angkan. Puna nito na ang mga prutas na dala niya kanina ay kakaiba sa lahat ng nakita na niya sa mahabang buhay niya, at mas masarap pa sa alinman. Prutas.
Tinatanong niya si Gia kung saan niya nakuha ang mga prutas na yun, at kinukwento niya sa matanda ang pagkikita niya sa maalamat na masasamang nilalang. Nagulat ang matanda dahil nakilala ni Gia ang hari ng kapahamakan na nabanggit sa mga sinaunang aklat. Aniya, ayon sa mga aklat na yon, kapag napuno na ang mundo, lilito ang hari ng kapahamakan at sisirain ang mundo para magkaroon nito ng panibagong simula. Para kay Gia, mukhang si Takuto ang tumutugma sa paglalarawan ng hari ng kapahamakan, pero sa totoo lang, wala siyang naintindihan ni isa mang salita na sinabi ni Takuto, at naaktuhan lamang siya batay sa mga pahiwatig na nakuha niya sa kilos ni Ato. Hindi pa sigurado ang matanda roon, pero tinanong niya si Gia kung may ibinigay ba ito kay Takuto kapalit ng pagkain. Sagot ni Gia na wala siyang ibinigay, at sinabi ng matanda na walang masamang nilalang na magpapakita ng awa ng walang kapalit. Naniniwala naman si Gia na mahabagin si Takuto at naawa sa paghihirap ng kanyang mga tao, at ikinagalit iyon ng matanda. Tinanong niya si Gia kung paano nito masasabi yun ng may paggalang, pero pagkatapos ng kaunting pagtatalo, napagtanto niyang nagsikap si Gia at nakakuha ng pagkain para sa kanyang mga tao. Pagkatapos noon, si Elder Molter, nagpapahayag na siya'y makikipag-usap sa madilim na hari bilang pinakamatandang Dark Elf, at sana'y makamit ng kanilang angkan ang payapang buhay na matagal na nilang pinapangarap. Sa kabilang banda, sinaway ni Ato si Takuto dahil sa paggamit ng kanyang mana para gumawa ng pagkain para sa mga elf samantalang kulang naman siya nito, pero nang sabihin niyang huwag magalit sa kanya dahil kailangan niya ito, bigla na lang itong. Kinabukasan, naghahanda si Gia na dalawin ulit si Takuto, at tinanong siya ni Matanda Molter kung handa na ba siyang harapin ang hari. Naniniwala siya na dahil tumanggap na sila ng tulong mula sa madilim na hari, dapat silang handang magbayad ng anumang hingin niya kapalit. Tumutol si Gia, na sinasabing hindi naman nagsabi si Takuto ng ganoon, pero sumagot si Molter na likas na sa mga masasamang nilalang ang humingi ng kapalit sa kabutihang ginawa nila. Gayunpaman, pumayag siyang kailangan pa rin nilang umasa kay Takuto para mabuhay, dahil walang ibang ligtas na lugar para sa kanila. Magkasamang nagpasyang pumunta kina Takuto ang dalawa, hindi nila alam na ang insektong especially iyan nito ay nakabantay sa kanila. Agad na tinawag ni Takuto ang insekto para mag-ulat, at nang malaman niyang ang mga elf ay paparating na sila, ang gusto niya lang ay kunin na nila ang natitirang pagkain na inihanda niya para sa kanila kahapon at umalis ng tahimik. Kinakabahan siya habang ipinaliliwanag na kinakabahan siya at hindi makapag-usap ng maayos, kaya hindi niya alam kung kaya niyang makipag-ayos sa mga madilim na elf. Sinabi sa kanya ni Ato na siya na ang gagawa nito para sa kanya at maipapakita rin ito sa mga madilim na elf na kahit ang hari nila ay ayaw makipag-usap sa mga katulad nila. Maya-maya pa ay dumating sina Molter at Gia doon, at binati ng matandang elf si Takuto gamit ang isang bati na gawa ng ChatGPT, nagpapasalamat sa pagbibigay niya ng pagkain sa kanyang mga kababayan. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari ba niyang malaman ang pangalan ng taong tumulong sa kanila at nang makuha ang pahintulot ni Takuto, ibinahagi ni Ato ang pangalan nito, na ipinapahayag siyang hari ng kapahamakan. Parehong nagulat ang dalawang Dark Elf dahil nasaksihan ang kanilang kinatatakutan, at pagkatapos ay sinabi ni Ato sa kanila na kunin na ang pagkain at umalis na dahil hindi naman yun magtatagal. Gayunpaman, sinabi ni Molter na gusto niyang magpasalamat kay Takuto sa kabutihang loob na ipinakita nito sa kanila, at tinanong kung ano ang maiaalok nila bilang kapalit. Sinabi lang ni Ato na wala silang anumang bagay na makakapagbigay kasiyahan sa kanilang hari, kaya huwag na silang mag-abalang mag-alok. Tinanong niya ang mga elf kung mayroon nga ba silang itinuturing na mahalaga, at nag-alangan si Molter dahil wala na silang ganoon. Sinimangutan siya ni Ato nang makitang nag-aalinlangan siya at tinanong kung may binabalak ito. Nagpanik si Molter at napagtanto ni Takuto na lumalala na ang negosasyon. Bigla niyang tinawag si Ato para pag-usapan ang gagawin nila at nagalit ito dahil masyadong magiging mahinahon si Takuto. Sinabi nitong hindi marunong makipagnegosasyon ang dalawang yan at sa ganitong takbo ng pangyayari, sagabal lang sila sa kanya. Iminungkahi nitong, para tumigil sa pagiging isang pintor na taga-Austria. Sabi niya gusto lang naman makipagkasundo ng mapayapa sa kanya ang mga engkanto, at gusto rin nilang magbayad bilang kapalit. Iminungkahi niyang humingi sila ng pambayad sa paraang kaya ng mga engkanto imbes na libreng pagkain dahil mananatiling maganda ang relasyon nila. Hindi na nakaangal si Ato at sinabi sa mga engkanto na pumayag na ang hari niya sa alay nila.
Nang makita ang ginhawa sa mukha ni Molter, parehong napagtanto ni Tekuto at Ato na sobrang kinabahan nito dahil akala nito'y masamang nilalang si Tekuto. Sinaway ni Ato siya dahil doon, pero naguluhan siya kung ano ang hihingi kapalit ng pagkain. Bigla na lang may naisip si Tekuto, at sinabi niya rito na tanungin ang mga engkanto tungkol sa mundo sa labas. Tuwang-tuwa si Molter nang marinig ito, at nangako siyang ikukwento kay Tekuto ng detalyado ang lahat ng nakita at narinig niya sa labas ng kagubatan. Sinabi ni Ato na pagkatapos noon, kailangan na nilang umalis ng kagubatan kasama ang kanyang tribo kaagad, at ikinagulat yun pareho ni Gia at Molter. Sabi nila na gusto pa nilang manatili sa kagubatan sa ilalim ng pagkalinga ni Tekuto, pero sinabihan sila ni Ato na huwag maging sakim kung gusto nilang nabubuhay. Si Gia ay nagtangkang makipagtalo pero pinatahimik siya ni Molter, na sinabing kailangan nilang sundin ang utos ng hari. Nagsimula na silang umalis, pero nakaramdam ng awa si Tekuto sa pagpapalaya sa kanila. Bigla siyang may naisip at sinabihan sina Molter at Gia na maging mamamayan na lang niya. Pareho silang nagulat sa narinig, pero hindi kasing gulat ni Ato, na nagtanong kay Tekuto kung ano ang ginagawa nito. Ipinaliwanag niya ang sistema ng mga refugee sa laro, na nagpapahintulot sa kanila na tanggapin ang iba't ibang uri ng nilalang bilang kanilang mga mamamayan. Aniya, dahil neutral species ang mga Dark Elves, madali silang makakaangkop sa masasamang katangian ng kanilang kaharian. At saka sila makakasama na ng ibang mga nilalang na naninirahan sa kanilang kaharian. Nag-aalinlangan pa rin si Ato dahil ang mga nilalang na may masamang hangarin ay madalas magkaroon ng alitan sa isa't isa, pero pinaalalahanan siya ni Tekuto na ang pangunahing uri ng kanilang lahi, ang mga homangkuli, ay parang mga taong binuwag at pinagsama-samang hindi maganda, at hindi nila kayang palagi silang kasama. Agad na sumang-ayon si Ato nang maisip niya ang nakakapangilabot na itsura ng mga homangkuli. Lumingon siya sa dalawang elf, sinasabi sa kanila na balak magtayo ng kaharian si Tekuto dito sa lalong madaling panahon, at handa siyang tanggapin sila bilang kanyang mga mamamayan kung nangakong maglilingkod sa kanya. Nagulat si Molter dito, at tinanong niya si Ato kung ano ang mangyayari kung pipiliin nilang maging mamamayan niya, at nilinaw ni Ato na magiging masasamang nilalang sila, pero sinabihan niya sila na mas masaya pa pala ito kaysa sa inaakala nila. Pagkatapos noon, sina Tekuto at Ato ay nagtungo sa pamayanan ng mga madilim na engkanto, kung saan lahat ay handa nang salubungin siya. Lahat ay natatakot sa kanya, at ang iba sa mga mahina ay nawalan ng malay sa pagkakita lamang sa kanya. Umupo si Tekuto sa kanyang trono kasama si Ato sa kanyang tabi, na nagsabi sa mga madilim na engkanto na ngayon ay magiging ang mga mamamayan ng kaharian nilang Mindra. Muli niyang tinanong si Tekuto kung sigurado na ba siya. At nang pumayag na ito, tinanggap na ang mga elf sa kaharian niya at binati sila ni Ato dahil nasisiguro na ngayon ang kaligtasan nila sa ilalim ng bagong hari. Nagtataka si Gia kung tapos na ba ang lahat dahil wala siyang nararamdamang pagbabago kahit dapat na siyang maging isang masasamang nilalang. Bigla niyang pinagsisihan ang mga salita niya nang sumabog ang matinding galit sa kanya at sa ibang mga elf. Naalala nila ang mga taong nanakit at umusig sa kanilang lahi at napuspos sila ng pagnanais na maghiganti. At ang dalawang normal na elf na kasama nila ay nag-aalala para sa kanila. Nang makita ang paghihirap ng lahat, tinanong sila ni Tekuto kung ayos lang ba sila, at napaiyak si Gia dahil napagtanto niyang may nagmamalasakit na sa kanya at sa kanyang mga kababayan. Naghiyawan ang mga Dark Elf para kay Tekuto habang lumuluha, at medyo na-overwhelm siya nito. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Tekuto ng mapa ng kontinente mula kay Molter, at bigla siyang nawala ng malay pagkakakita niya rito. Tinanong siya ni Ato kung ano ang nangyari at sinabihan niya itong tingnan ng mapa at makita kung gaano kasama ang kanilang panimulang posisyon. Nasa isang kontinente sila kung saan may dalawang napakalaki at mayroon ng mga makapangyarihang sibilisasyon. Isa na rito ang banal na kaharian ng Qualia, isang bansa ng mga tao na sumasamba sa Diyos na si Arlos, at sila ay isang sibilisasyong may matinding pagpapahalaga sa kabutihan. Sa kabilang banda, naroon ang Elna, ang alyansa ng mga elemental kung saan naninirahan ang mga elf na sumasamba sa kalikasan. Mabuti rin ang kanilang hangarin, at si Ato ay nag-aalala dahil sa pagkaalam na kung matagpuan nila ang kanilang kaharian, agad silang mawawala. Bigla siyang nawala ng pag-asa kasama si Tekuto. Ngunit pagkatapos ay kinalma siya nito, na sinasabing hanggat hindi sila natutuklasan, maaari silang maging mas malakas.
Sabi niya na sa laro, ang pangunahing uri ng kanilang mga homunculus ay napakatanga kaya hindi sila makakapag-research ng maayos, pero ngayon na mayroon na silang mga Dark Elves, dapat ay mas maganda na ang mga bagay-bagay sa gawin na yon. Maya-maya pa, binisita siya ng mga Dark Elves, at sa pagkakataong ito, sinama ni Gia ang kanyang katulong na si Emily. Sinabi niya kay Takuto na si Emily ay isang matalinong nerd, na marami siyang alam tungkol sa ibang kaharian, kaya tiyak na mas makakatulong siya kay Takuto kumpara sa kanila. Sinabi ni Ato na natutuwa ang hari sa kanilang dedikasyon, at pagkatapos ay ipinahayag na magkakaroon na sila ng mahalagang trabaho simula ngayon dahil iyon ang gusto ni Takuto. Una, inatas niya kay Molter ang tungkulin na manggalaga sa mga pangloob na gawain ng kaharian, at sinabi niyang malaki ang pag-asa niya rito dahil nalaman niyang marunong din ito sa mahika. Sunod, ginawa niyang pinuno ng mga mandirigma ng Minagra si Gia at sinabihang magtayo ng isang malakas na hukbo para maidepensa nila ang kanilang sarili. Iniwan niya kay Gia ang buong responsibilidad sa pagre-recruit ng mga sundalo, at natuwa naman si Gia, na sinabing wawasakin niya ang lahat ng kanilang mga kaaway, ngunit nandidiri na si Takuto. Sinabi nitong barbaro ang digmaan, at sinabi ni Ato kay Gia na nalilito, na ang hari nila ay mas gusto ang kapayapaan, kaya dapat niyang tandaan yun. Lalo itong nagpagulo sa isipan ng mandirigmang elf dahil nagtataka siya kung bakit nga ba magmahal ng kapayapaan ang hari ng pagkawasak. Pinagtawanan ni Molter si Gia, at agad na tumayo, na sinasabing hindi tulad ni Gia na puro kalamnan ang laman ng ulo, siya ay magiging mas kapaki-pakinabang. Tinanggap ito ni Gia bilang hamon, at sinabi niya kay Takuto na bata at malakas pa ito kaya mas marami itong magagawa ng walang pahinga. Hindi naisip ni Ato na nag-uunahan lang sila para mapansin ng makapangyarihang pinuno, at akala niya ay mga workaholic sila. Tinanong niya si Takuto kung dapat ba nilang bigyan sila ng misyon na mang-alap ng mga resources, at iminungkahi niyang utusan silang pagandahin ang lugar at magtayo ng mga bahay. Agad na ipinaalam ito ni Ato kay Molter, na sinabihang mang-alap ng sapat na kahoy para sa paggawa ng mga tahanan habang pinapanatili ang kalinisan ng kagubatan. Sinabi ni Molter na gagawin niya agad ito dahil ang mga Dark Elves ay likas na naninirahan sa kagubatan. Pagkatapos ay sinabi ni Takuto na taniman ulit nila ng puno ang mga bahaging naputol, at nalito ang mga elves dahil hindi nila narinig ang terminong iyon. Napagtanto ni Takuto na ang sibilisasyon nila ay maaaring hindi gaanong kaunlad upang maunawaan. Nagpaparami ng puno, kaya tinanong niya sila kung nakakaalam sila ng military magic o ang 6 na pangunahing elemento. Sabi ni Molter na 4 na elemento lang ang alam niya, at sabi naman ni Emily na hindi pa siya nakakarinig ng bansang gumagamit ng military magic. Natanto ni Takuto at Ato na mas primitive pala ang mundong ito kaysa sa inaakala nila, pero maganda rin yun dahil kapag umunlad na ang teknolohiya nila sa mahika, mabilis nilang mapapaunlad ang bansa. Ipinaliwanag din ni Ato na ang pagpaparami ng puno ay ang pagtatanim ng mga bagong puno kapalit ng mga pinutol, at sinabi ng mga Dark Elves na ginagawa rin nila yon. Pero hindi nila magagawa gamit ang mahika para mapabilis ang paglaki nito. Sabi ni Ato na ang pagtatanim ulit ng mga puno ay gumagamit ng 6 na pangunahing elemento para mapabilis ang paglaki ng puno, at bigla niyang ibinigay kay Takuto ang kredito para sa tuklas na ito, kahit na ito ay isang malaking kasinungalingan. Panay ang titig niya kay Takuto, sinasabi na siya ang lumikha ng mga kakaibang prutas na kanilang kinain kanina, at kung paano ang ubas ang kanyang paborito. Sumang-ayon si Emily kay Ato at sinabi na sinubukan niyang itanim ang mga buto ng ubas at may mga halaman na tumubo na. Nakakagulat ito kay Takuto, na hindi inakala na magiging posible ang pagpapalago ng anumang halaman dito. Gayunpaman, siya agad na napagtanto na kaya niyang likhain ang mga prutas mula sa lupa rito gamit ang mahika, na nangangahulugang maaari rin niyang likhain ang ibang mga bagay. Sinubukan niya ang kanyang teorya sa pamamagitan ng paglikha ng isang barya, at napagtanto na kaya niyang lumikha ng pulbura at iba pang mga bagay na pang-agham. Sa ganitong paraan, mas mapapabilis niya ang pag-unlad ng kanyang sibilisasyon kaysa sa ibang kaharian. Samantala, sa banal na kaharian ng Qualia, nagsisimula na ring magkagulo. Pinamumunuan ni Santa Eselina ang isang grupo ng mga kabalyero patungo sa mga paanan ng bundok na natatakpan ng nyebe upang harapin ang mga halimaw na nagbabanta sa mga kalapit na nayon. Pagkakita pa lang niya sa mga goblin na tumatakbo papalapit, itinuturo niya ang kanyang tungkod sa kanila,
at nagiging abo ang mga ito gamit ang kanyang banal na liyab. Nawawala ang banal na liyab sa mga ulap matapos mapuksa ang mga halimaw, at habang tumatama ang sikat ng araw sa lupang nasunog, may mga bulaklak na sumibol doon. Sinabi ng kapitan ng mga kabalyero sa kanyang mga tauhan na sinusunog ng kakayahan ni Selena ang masasamang halimaw at nagiging halamanan nito, at siya ang dahilan kung bakit sila ay may magandang samahan sa mga engkanto. Pagkatapos noon, sinabi ni Selena sa kardinal na dapat siyang magpadala ng mga paladin sa timog, dahil kamakailan lamang ay may nakita siyang masamang pangitain tungkol sa isang kakilakilabot na bagay na mangyayari sa kinauuhawang kagubatan. Tumanggi ang kardinal na sinasabing ang kinauuhawang kagubatan ay nasa ang pinakadulo ng kontinente, at kailangan niya ng pahintulot mula sa mga nakatataas para makapagpadala ng mga paladin doon. Pinagbantaan siya ni Selena na siya na mismo ang pupunta roon kung hindi siya makakapagpadala ng sinuman, at kahit sinubukan pang lumaban ng kardinal, napapayag din siya at nangakong magpapadala ng mga sundalong kaya niyang personal na may kilos. Kasabay nito, abala naman sina Tekuto at Atus sa pagpapaunlad ng kanilang teritoryo, simula sa pagpapatayo ng mga bahay para sa mga Dark Elves. May pansamantalang silid-pulungan na naitinayo sa paligid ng trono ni Tekuto, at sabik na siyang magdaos ng mga pagpupulong at komperensya kasama ang mahahalagang mamamayan ng kanyang kaharian. Bigla na lang, dumating sina Molter, Gia, at Emily, at sinabi ni Ato na dapat agad nilang simulan ang kanilang unang pagpupulong. Ngunit may regalo si Emily kay Tekuto bago ang pulong, isang damit na magpapamukha sa kanya na iba ang itsura. Tuwang-tuwa siya sa red along damit dahil marumi na ang kanyang mga kasuutan, at nagpasalamat siya sa mga elf. Ngunit hindi napansin ng mga elf ang pagbabago sa kanyang anyo, pero nagtiwala sila kay Ato nang sabihin nitong maganda ang ayos ni Tekuto sa inihandang damit. Nang matapos yon, sinimulan na niya ang pagpupulong, pero si Tekuto ay masyadong abala sa pagiging fanboy ng sarili. Nagdesisyon si Ato na ituloy ang meeting na wala siya at kokonsultahin na lang siya kung kinakailangan ang input niya, at ayos lang kay Tekuto ang suggestion na yon. Nang magsimula na ang meeting, tinanong ni Molter si Ato kung anong klaseng gusali ang dapat nilang unahin. Sinabi niya na dapat nilang simulan sa mga pasilidad para sa produksyon ng pagkain, at sa kanya pinakita ang isang kakaiba at medyo nakakapangilabot na halaman na magiging pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain sa ngayon. Nandiri ang mga elf nang makita ang halaman at tinanong si Ato kung ano ba talaga yon. Sinabi niya na ito ay halamang laman lupa, nakakaiba sa kanilang sibilisasyon. Ipinaliwanag niya na ang halaman ay nakakapagluwal ng karne na ang lasa ay parang laman ng tao, at ito ay masustansya. Nagulat ang mga elf nang marinig yon, at sinabi nilang hindi naman talaga sila kumakain ng tao, pero sinabi ni Ato na ang halaman na yun ay para lamang sa panimulang yugto, at maya-maya ay magkakaroon na sila ng ibang uri ng pagkain. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan din nilang gumawa ng mga imbakan at mga silid para sa pamamahala kasama ng mga bukid, at si Emily ang nagdesisyong gawin yun. Pagkatapos noon, si Ato ay nagpatuloy sa susunod na bagay sa kanyang agenda, na siyang pananaliksik, dahil ang pagkuha ng mga maunlad na teknolohiya ay napakahalaga para sa mga bansang maliit tulad ng kanila. Tinanong ni Molter kung anong uri ng teknolohiya ang dapat nilang pagtuunan ng pansin, at sinabi nito na magsasaliksik sila ng teknolohiyang Mexico. Tuwang-tuwa si Tekuto nang malaman yun, at sinabi ni Molter na bilang isang mage, gagawin niya ang kanyang makakaya para mapabilib siya. Pagkatapos ay tinanong niya si Ato kung anong klaseng teknolohiyang Mexico ang dapat niyang saliksikin, at sinabi nito sa kanya ang tungkol sa military magic. Ipinaliwanag nito na ang karaniwang attack magic ay limitado lamang sa ilang tao, ngunit ang advanced military magic ay kayang sum-iron ng mga buong lungsod at maaaring baguhin pa nga ang anyo ng lupain ayon sa kanilang bentaha. Inutusan ni Ato na tipunin ang mga elf na may talento sa mahika at simulan agad ang pananaliksik, at excited si Molter na lumikha ng mga mahikal na anteng-anteng na wala pa sa mundong ito. Susunod, lumipat si Ato sa usapin ng kanilang estratehiya sa pakikipaglaban at natuwa si Gia dahil sa kanya naman ang sunod. Gayunpaman, agad na sinabi ni Tekuto na hindi muna sila gagastos ng malaki sa hukbo ngayon. Dagdag pa ni Ato na mahal ang pagpapanatili ng mga hukbo, pero wala silang naibibigay na kapalit sa panahon ng kapayapaan. Ipinaglaban naman ni Gia na wala silang sapat na lakas para maprotektahan ang kanilang hari sa kasalukuyan, at dahil dito,
dapat nilang bigyang pansin ang kanilang hukbo. Sinabi rin ni Molter na pareho silang may mga gantimpala sa kanilang ulo bilang pinuno ng mga Dark Elf, at maaaring salakayin ng kanilang mga kaaway ang kaharian. Nauunawaan ni Takuto ang kanilang mga alalahanin at nagpasyang lumikha ng isang bayani upang ipagtanggol sila. Sumang-ayon si Ato, na sinasabing ang paglikha ng isang bayani ay magastos, ngunit hindi na ito kailangan pang-alagaan, kaya perpekto ito para sa kanilang kasalukuyang pangangailangan. Hindi alam ng mga elf kung ano ang isang bayani, at sinabi sa kanila ni Ato na ang mga bayani ay napakalakas na nilalang na direktang naglilingkod sa hari. May mga kondisyon para maipatawag ang iba't ibang bayani, pero kumpiyansa siya na malapit na nilang maipatawag ang una, at excited si Takuto para doon. Iniisip niya kung paano nila kailangan ng mana para sa halos lahat ng bagay sa mundong ito, at ang isang kaharian ay makapagtitipon lamang ng mana mula sa mga mamamayan nito. Kung mas masaya ang mga tao, mas maraming mana ang kanilang makokolekta, at determinado si Takuto na gawing pinakamasayang lugar sa planetang ito ang kanyang kaharian. Samantala, sa banal na kaharian ng Qualia, ang isang junior paladin na si Linnaeus ay napili bilang bahagi ng pangkat na magsisiyasat na ipapadala sa kinapejang kagubatan. Isang senior paladin, kasama rin niya si Vergil, at ang paborito nitong paraan para mawala ang oras ay ang inisin si Linnaeus, na masyadong seryoso at formal. Nagrereklamo si Vergil na napakaliit ng kanilang grupo para sa investigasyon, 2 paladin lang at ilang mercenarya. Sabi niya dapat bigyan ng mas malaking pansin ng simbahan ang propesya ni Selena, at sang-ayon naman si Linnaeus, pero alam niyang hindi nila mahulaan ang iniisip ng mga nasa itaas. Alam niyang kung magtagumpay sila, malaki ang gantimpala, pero kung mabaygo, tiyak na siya ang pagbintangan. Balik Minagra naman, sinisiyasat ni Takuto ang pag-unlad ng kanyang sibilisasyon. Nakakaramdam siya ng nostalgia dahil nakita na niya ang simula ng sibilisasyon nilang ito ng libu-libong ulit sa isang screen hanggang ngayon, pero ngayon, malapitan na niya itong nakikita. Ginagabayan siya ni Emily, na nagsasabi sa kanyang ang mga Dark Elves ay dalubhasa sa pagtatayo ng mga bahay sa puno, ngunit mabagal ang pagtatayo ng mga bahay ngayon dahil nakatuon sila sa mga punong karne. Mabuti naman ang paglaki ng mga punong karne, at ang mga pasilidad para sa pangangasiwa at imbakan ay natapos na rin. Sabi pa ni Emily na may natagpuan silang bukal na may tubig tabang malapit at sinusubukan nilang tingnan kung kaya nilang kumuha ng tubig doon. Tungkol naman sa pananaliksik sa Mahika, si Molter at ang ibang mga mage ay masipag na nagtatrabaho sa bagong research building. Natutuwa si Takuto na marinig yun at lalo na nang malaman niyang nagsisimula na ring kumilos ang mga elf, tulad ng paghahanap ng mga pinagkukunan ng tubig. Napakasaya niya dahil ang mga elf na mukhang pagod noong una nilang pagdating ay masaya na ngayon, at nang ikwento niya yun kay Emily, umiyak ito sa tuwa. Nagpanik si Takuto nang makita siyang umiyak, pero agad ding kumalma si Emily at nagpatuloy sa paglilibot. Ipinakita niya kina Takuto at Ato ang taniman ng puno ng laman at sinabi na dahil sa mga gamit na ibinigay ni Takuto. Pagkatapos magawa, malapit na nilang money ang una nilang tanim. Sunod, dinala niya sila sa pinagkukunan ng tubig na natagpuan ng mga elf pero napansin niyang ibang-iba na ang pakiramdam sa lugar na iyon. Nagdilim na rin ng tubig at nalungkot si Emily dahil sa tingin niya ay hindi na ito magagamit. Bago pa maipaliwanag ni Ato kung bakit siya mali, dumating na rin sina Molter at Gia para tingnan ang pinagkukunan ng tubig. Sumang-ayon sila kay Emily na mukhang hindi na magagamit ang tubig, pero uminom si Ato, sinasabi nilang ligtas itong inumin. Ipinaliwanag niya pagkatapos na ang lugar na ito ay mukhang maitim at malungkot na ngayon dahil bahagi na ito ng Minagra dahil sa isang katangian na tinatawag na pinagsumpaang lupain. Hinihiling ni Takuto sa mga elf na huminga ng malalim at bigla nilang naramdaman ang pag-iibsan ng kanilang isipan at ang pagbuo ng enerhiya sa kanilang katawan. Ipinaliwanag ni Ato na ang pinagsumpaang lupain ay nagbibigay ng kalamangan sa mga nilalang na may masamang hangarin at nagdudulot ng kaparusahan sa mga neutral at mabubuting nilalang. Dahil ang mga Dark Elf ay bahagi na ng Minagra, sila ay masasamang nilalang na ngayon kaya't ang tubig na ito ay lubos na ligtas para sa kanila. Pinatunayan ito ni Gia sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig at pagkatapos ay sinabi ni Ato na maya-maya, ang buong kagubatan ay magiging bahagi ng teritoryong sumpa. Ngunit, iniisip ni Takuto na medyo magiging mahirap ito dahil masyadong kapansin-pansin ang teritoryong sumpa.
Sumang-ayon si Molter, na sinasabing kapag naging ganito kadilim ang buong kagubatan, madali silang matunto ng kanilang mga kaaway. Muli na namang nagmungkahi si Gian ng paggawa ng hukbo, pero sina Ato at Takuto ay parehong nagtiyak sa kanya na tatawag sila ng isang bayani. Sabi ni Molter na hindi pa rin niya masyadong naiintindihan kung ano ang isang bayani at nagpas siyang turuan siya ni Ato sa pamamagitan ng isang halimbawa. Bigla siyang nagpatawag ng madilim na mga galami mula sa kanyang likuran, na hamampes sa paligid. Mga puno na parang walang kahirap-hirap bago ipakita na siya rin pala ay isang bayani. At kahit na 1% pa lang ng kanyang buong lakas ang gamit niya, kaya na niyang talunin ang isang buong hukbo. Ipinagmamalaki ni Takuto sa mga nagtatakang elf na ang mga bayani ay talaga namang kahanga-hanga at patuloy na lumalakas kahit hindi sila gumawa ng kahit ano. Gayunpaman, mabilis niyang binago ang usapan at sinabi kay Ato na hindi na kailangan pang putulin ang mga puno para maipakita ang kanyang kapangyarihan, at pinag-utusan siyang linisin ang kalat mamaya. Ang mga elf naman ay lubos na namangha sa nakita nila, at sinabi nilang si Takuto ay isang napakagaling na nilalang dahil nakapag-uutos ng napakaraming makapangyarihang tauhan. Nagdesisyon silang gumawa ng isang napakagandang palasyo na angkop sa kanya at sinabi ni Takuto na hindi niya ito kailangan sa ngayon. Gayunpaman, ayaw pumayag ng mga elf na manatili ang kanilang hari sa mga bahay na katulad ng sa kanila, at sinabi rin ni Ato kay Takuto na ang pagpapatayo ng palasyo ay magpapasaya sa mga tao, kaya dapat nilang payagan ito. Nagdesisyon si Takuto na bigyan sila ng pahintulot, na sinasabi na balang araw ay gusto niya ng isang lumilipad na kuta, ngunit sa ngayon, masisiyahan na rin siya sa isang karaniwang palasyo. Kasabay nito, ang grupo ng investigasyon na pinamumunuan ni Lonius at Verdil ay nagsimulang maglakbay patungo sa mga kagubatan na sinumpa sa timog. Hindi pa rin kontento si Verdil sa laki ng kanilang grupo at sumagot si Lonius na ito na ang kaya nilang makuha dahil karamihan ng kanilang puwersa ay nakikipaglaban sa mga kaguluhan sa Hilaga. Biglang nagpakita ang mga nilalang na may masasamang hangarin sa Hilaga, nananalasa at nangaagaw sa mga syudad, kaya napunta roon ang karamihan ng puwersa ng kanilang imperyo. Biglang sabi ng mga mercenarya, mahihirapan ang mga napadpad sa Hilaga. Swerte daw sila dahil hindi sila ang naatasang pumunta roon, dahil kahit malaki ang bayad, may mangkukulam daw na sangkot at ayaw nilang mapabilang doon. Interesado si Lonius sa mangkukulam, at kinagabihan, tinanong niya ang isang upahan na nagngangalang Bargo tungkol dito. Sabi ni Bargo na may mga bulong-bulungan na ang lahat ng problema sa Hilaga ay gawa ng isang mangkukulam, pero ayaw paniwalaan yon ni Lonius. Sabi niya na hindi kaya ng isang tao na maging dahilan ng napakaraming halimaw, at sang-ayon naman si Bargo. Aniya, gawa siguro yun ng isang kulto, pero pinatahimik siya ni Verdil bago pa man niya masama ang loob ng lahat. Biglang nainis si Lonius kay Verdil dahil lasing ito. Sinermonan niya ito na bawal silang uminom dahil naglilingkod sila sa Diyos, pero handa namang makipagtalo si Verdil sa kanya tungkol sa relihiyon. Pagkatapos ay bigla na lamang niyang hindi pinansin ito at nakipaglandian sa waitress na nagdala sa kanya ng karagdagang alak. Tanong din ni Bargo kay Lonius kung bakit 2 paladin ang pinapadala sa malayong timog. Natatakot siya na baka dahil ito sa isa na namang mangkukulam, at kung ganoon nga, gusto niyang kunin ang kanyang mga tauhan at umalis bago pa lumala ang sitwasyon. Sagot naman ni Lonius na hindi niya alam, pero sinabi ni Verdil na nakapagkuha na siya ng impormasyon mula sa waitress tungkol sa nangyayari. May grupo ng madilim na mga engkanto na tumakas kamakailan papunta sa mga sinumpaang kagubatan, at malamang gustong alamin ng mga nakatataas ang nangyari. Gamaan ang loob ni Bargo nang marinig yun, at sumang-ayon siyang dapat nilang agapan ang mga madilim na elf dahil magagaling nga ang mga ito sa pagpatay at pagmumura. Naniniwala rin si Lonius na kung hahayaan lang nila ang mga madilim na elf, magiging banta rin ang mga ito sa lalong madaling panahon, pero pinayuhan siyang kumalma ni Verdil. Aniya, paniniktik lamang ito, at kung magiging mapanganib ang sitwasyon, tatakas na lang sila kaysa makipaglaban. Ngunit si Lonius ay naniniwala talaga sa paggapi ng kasamaan saan man nila ito makita, at sinabi niyang hindi sila pwedeng tumakas sa kanilang tungkulin bilang mga paladin. Sinabi sa kanya ni Verdil na huwag nang habulin ang kaluwalhatian at makipaglaban lamang kung kinakailangan. Sa halip na sumugod sa bawat pagkakataong maglagay ng panganib sa kanyang buhay. Pinaalalahanan niya ito na may pamilya siyang naghihintay sa tahanan, at gayon din naman ang iba pa na nasa misyong ito, at dapat silang maging maingat sa kanilang mga desisyon.
Samantala, sa Minagra, ang unang ani mula sa mga punong prutas ay handa na at nakalagay sa gitna ng isang malaking altar. Nakatayo si Takuto sa harap ng mga ani habang pinagmamasdan siya ng mga madilim na engkanto na may pag-asang malaman kung ano ang mangyayari. Sinimulan ni Takuto ibuhos ang kanyang mana sa tambak ng mga prutas, at bigla itong naging isang higanteng insekto. Hindi makapaniwala ang mga engkanto. Naniniwala na nilikha ni Takuto ang buhay mula sa mga prutas lamang, at sinimulan siyang purihin ni Adyo, na sinasabing hindi pa ito 1% ng kanyang tunay na kakayahan. Sinabi niya sa mga elf na lalo pa siyang lalakas, at gagawa pa ng higit na mga kababalaghan sa pamamagitan ng kanilang debosyon sa kanya, at nagsimulang maghiyawan sila para sa kanya. Kalaunan, bumalik si Takuto sa kanyang trono, at nakahinga siya ng maluwag dahil nagawa niyang lumikha ng isang nilalang na insekto kapalit ng pagkain. Isa iyon sa mga katangian ng laro, ngunit hindi pa rin niya naiintindihan kung paano yun eksaktong gumagana sa mundong ito, ngunit sinabi sa kanya ni Ato na hindi na nila kailangang masyadong pag-isipan iyon. Dahil nakapag-imbento na sila ng paraan para makagawa pa ng maraming nilalang na maglilingkod sa kanilang kaharian. Sinabi niya kay Takuto na panahon na para sa susunod na hakbang, at sumang-ayon si Takuto, na sasangguni siya ng isang bayani sa sandaling makapagtipon na sila ng sapat na mana. Natanong ni Ato kung sino ang balak niyang sangguniin, at sinagot niya na si Ela, ang reyna ng mga insekto, ang nais niyang tawagin. Naisip ni Ato na magandang desisyon yun at nagsimula ng magpaliwanag si Takuto kung paano mapapalakas ni Ela ang lahat ng uri ng insektong halimaw at mapaglalaban sa unahang linya. Makakagawa rin ito ng mga larva na gagawa ng mga gawaing bahay, at dahil dito, siya kayang suportahan ang kanilang kaharian sa magkabilang panig. Natutuwa si Ato dahil naisip niya ito ng mabuti, at sumagot si Takuto na si Ela lang ang angkop dahil ang iba ay masyadong wala sa sarili. Sumang-ayon si Ato dahil alam niyang ang ibang mga bayani ay mangangailangan ng mahabang panahon na pagpapayo, at sinabi ni Takuto na umaasa siyang makatatawag din siya sa kanila balang araw, pero hindi muna ngayon. Sa kabilang banda, sina Lonius at ang iba pa ay nakarating na sa maitim na kontinente, at di nagtagal ay nakaharap na nila ang kanilang unang kalaban, isang higanteng naninirahan sa burol. Sinimulan ni Lonius na utusan ang mga mercenary na tulungan siya, pero sinabi ni Verdil na hindi na kailangan dahil kanya-kanyang gagawa ng halimaw. Sabi niya ay wala silang dapat sayangin na oras, at mas mabilis kung siya na ang kikilos at walang makakaabala sa kanya. Mabilis siyang lumapit sa higanteng bundok at itinutok ang kanyang mga espada habang pinapanood siya ng kanyang mga kasama. Pagkatapos ay binigyan ni Verdil ng banal na kapangyarihan ang kanyang espada, at naghintay ang higanteng bundok na matapos siya bago umatake. Walang kahirap-hirap na naiwasan ni Verdil ang mabigat nitong pamalo at pagkatapos ay tinapyas ito gamit ang kanyang banal na espada. Sumunod, tumalon siya papalapit sa halimaw at sunod-sunod na inatake ito, na napabagsak niya nang hindi na ito nakakaatake pa. Para lumaban, pagbalik niya sa kanyang mga tropa matapos niyang mapatay ang higanti, pinuri siya ni Lonius, na sinasabing madali na ang misyon dahil sa kanya. Ngunit hindi sumasang-ayon si Verdil, at ikinabahala yon ni Lonius. Balik sa Minagra, nag-e-enjoy si Takuto sa pagkain ng burger nang sabihin sa kanya ni Ato na kumain ng mas masustansya. Sumagot siya na puro healthy at nakakasawang pagkain lang ang kinain niya sa ospital kaya gusto niyang mag-try ng bago. Nag-aalala rin siya kay Ato dahil puro salad na lang ang kinakain nito nitong mga nakaraang araw. At sinabi niya rito na mas gusto niya ang ganitong uri ng pagkain. Nag-usap sila kung paano bumilis ang pag-usad ng konstruksyon, at bigla na lang sinabi ni Takuto kay Ato na tawagin sina Molter at ang iba pa pagkatapos nilang kumain. Sinabi niya rito na namapa na ng mga bagong scout bugs na ginawa nila ang lugar sa paligid ng kanilang base, at may balak siyang gawin hinggil sa pamayanang pantao malapit sa kanila. Una niyang tinanong si Ato kung sigurado ba siyang ang bayan na malapit sa kanila ay hindi sakop ng banal na kaharian ng Qualia, at medyo sigurado naman si Ato na isang independyenteng teritoryo ito na neutral ang katayuan. Natuwa si Takuto sa narinig dahil, ibig sabihin, makakapag-usap sila sa mga tao sa bayan, at umaasa siyang walang mangyayaring masama sa pagkikita nila. Naniniwala siyang magiging maayos sila sa ngayon, at nagbibiro si Ato na sasapitin niya sila ng malas kung sasabihin niya na. Samantala, ang grupong may armas ay sina Lonius at Vertil na, at habang papasok sila sa
Kagubatan, pinatigil ni Vertel ang lahat dahil may napansin siyang papalapit. Lumabas si Atu mula sa kagubatan, nakasuot ng itim na damit na nagtatago sa kanyang mukha at anyo, at pinilit siyang kilalanin ni Vertel. Inamin nitong isang madilim na engkanto siya na nagkubli sa kagubatan kasama ang kanyang angkan dahil walang ibang ligtas na lugar para sa kanila. Naunawaan yun ni Vertel at sinabing umiwas ito dahil kailangan nilang siyasatin ang kagubatan, at sumagot ito na huwag silang pumasok. Naramdaman ni Vertel na may mali pero nagsisimula ng sumigaw si Lonius kay Atu, tinatanong kung paano nito nagagawang suwayin ang utos ng lingkod ng Diyos. Agad na sumigaw si Vertel sa kanya, sinabihan siyang huwag siyang istorbohin at si Lonius naman ay nagalit dahil sa pagsaway sa kanya dahil sa isang simpleng bagay. Ipinagpatuloy ni Vertel ang pakikipag-usap kay Atu, sinabihan siyang hindi sila pwedeng bumalik dahil lang ayaw nitong pumasok sila sa kagubatan. Tinatanong niya ito kung may itinatago ba doon, at sinagot naman siya na mga engkanto lang yun na nagnanais mamuhay ng mapayapa. Tinatanong siya nito kung bakit siya ganoon naka-obsess sa pagpasok sa lugar na yun, at pagkatapos ng kaunting pag-iisip, isiniwalat ni Vertel na nakakita ang santang babae ng isang bagay na napakasama na nagkukubli sa lugar na ito at hindi siya maaaring bumalik nang hindi ito sinusuri ng kanyang mga mata. Nagulat ang mga mersenaryo dahil hindi nila ito alam at tinanong siya ni Lonius kung paano niya basta nalang maihahayag ang mga sekretong pambansa. Sinigawan na naman siya ni Vertel, na sinasabing may mga pagkakataong kailangang sabihin ang mga sekreto. Lalong nagalit si Lonius dahil kahit ang isang mataas na paladin na tulad ni Vertel ay walang karapatang magbunyag ng mga banal na propesya nang walang pahintulot mula sa mga nakatataas. Samantala, muling hiniling ni Vertel kay Atu na payagan silang pumasok sa kagubatan para silipin lang saglit. Ngunit biglang nagbago ang kanyang asal at sinabi sa kanila na wala silang makikitang kapaki-pakinabang doon. Iniutos niyang bumalik na sila agad, at nagalit si Lonius dahil isang dark elf ang nangangahas sumuway sa propesya ng Diyos. Naramdaman niya ang pagbabago ng hangin sa paligid ni Atu at napagpasyahan niyang may masamang bagay nga sa loob ng kagubatan na kailangan nilang imbestigahan. Gayunpaman, mukhang handa namang makipag-ayos si Vertel sa kanya. Hiningi niya rito na manumpa sa Diyos na walang banta sa banal na kaharian ng Qualia sa loob ng kagubatan at nanumpa si Atu sa kanyang Diyos na sila ang mga sino ang mas natatakot kay Qualia. Si Vertel ay nasiyahan doon at ipinahayag niyang nag-uurong na sila. Hindi makapaniwala si Lonius dito at itinuro niya na halata ang pagtatago ng babae. Tinawag siyang taksil at duwag ni Vertel at sinabihan siyang huwag iparating ang kanyang mga takot sa kanya. Sinabi nitong wala silang nahanap at tapos na ang kanilang investigasyon. Nagsimula na siyang umalis, pero hindi hahayaan ni Lonius na siya na naman ang magdesisyon. Sinabi niya kay Vertel na binawi na niya ang kanyang awtoridad bilang isang mataas na paladin dahil sa pagsisiwalat ng isang propesya sa kaaway at pag-abandona sa kanyang tungkulin. Sinabi niya sa mga mersenaryo na papasok sila sa kagubatan at kumpirmahin kung anong kasamaan ang nagkukubli roon, at pumayag si Bargo dahil si Lonius naman ang nagbabayad sa kanila. Nakiusap si Atu na huwag silang pumasok sa kagubatan, pero inutusan ni Lonius ang kanyang mga tauhan na pigilan siya, kahit na pinigilan siya ni Vertel. Napabuntong hininga na lamang si Atu na nabigo ang negosasyon, at ilang sandali pa, ang mga mersenaryo ay natusok na lahat sa mga patalim ni Atu, at si Lonius ay naunang nawala ng malay at hindi man lang niya naalala ang lahat ng nangyari. Si Vertel lamang ang nakasaksi sa lahat at buhay pa, at natatakot siya habang sinasabi kay Lonius na nakikipaglaban sila sa isang mangkukulam. Dali-daling tinanggal ni Atu ang kanyang pagkukunwari, na sinasabing payapa naman ang usapan, sayang at nagkaganoon. Lubos na nagulat ang natitirang mga mercenarya at si Lonius sa nasaksihan, at sinabi ni Vertel kay Bargo na magpadala agad ng mensahe. Sinabi ni Bargo na lahat ng kanilang mga tagapagbalita ay namatay sa naunang pag-atake at napabuntong hininga si Atu, bago tumawa ng malakas na siya nga ang kapahamakan na kanilang hinahanap. Sinabi niya sa kanila na sa wakas ay natagpuan na nila siya, at tinanong kung ano ang gagawin nila ngayon. Habang ang iba ay nagdadalawang isip, sumigaw si Vertel sa kanila na magpakita ng tapang dahil malalim na sila sa gulo para makawala pa. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda sa pakikipaglaban, na sinasabing hindi dapat ganito ang nangyari, at lubos na sang-ayon si Atu sa kanya. Sinabi nitong kasalanan yun nang walang isip na talunan na may bowl cut na inisip na ang kanyang pananampalataya ang pinakamahalagang bagay sa mundo,
at ngayon ay magbabayad siya para dito. Ayaw ng patagilan pa ni Vertel, at inutusan niya ang mga taga-baril ng pana na umatake muna. Ngunit, ang pag-iwas sa mga pana ay parang laro lamang kay Ato, na nagpapakita na ng kanyang tapang sa pakikipaglaban. Kinakabahang tinanong ni Lonius si Vertel kung ano nga ba ang isang mangkukulam, at sumagot ito na dapat sana'y sinabi na niya ito sa lahat bago pa man magsimula ang misyon, kahit nalabag yun sa isa pang alituntunin. Ang mga mangkukulam ay mga halimaw na may kakayahang magdulot ng malawakang pagkawasak, na inihula ng mga santo at opisyal na itinanghal ng mga pinuno ng simbahan bilang pinakamalaking banta sa kanilang kaharian. Sinabi niya sa kanila na ang pagkawasak sa Hilaga ay dahil nga sa isang mangkukulam, at halos sigurado siyang mangkukulam din ang babaeng nasa harapan nila. Nabagot na si Ato sa kanilang daldalan at sinabihan silang atake, o sisimulan niya silang atakihin. Iniutos ni Vertel sa mga mercenarya na umatras dahil sila na lang ni Lonius ang makakalaban sa kanya. Sinabi niya kay Lonius na sumunod sa kanya, at pinagkalooban nila ang kanilang sarili ng banal na kapangyarihan habang sumusugod sila. Sinalakay sila ni Ato gamit ang kanyang mga galamay, akala niya ay hindi nila siya mapapantayan, ngunit ang banal na kapangyarihan ay nagbigay ng dagdag na pinsala sa mga nilalang na may masasamang katangian sa mga paladin, at nagawa nilang putulin ang kanyang mga galamay. Nagulat si Ato dito, ngunit habang abala siya sa kanyang pagsasalita, bigla siyang inatake ni Vertel, at nawalan siya ng isa pang galamay dahil dito. Para protektahan ang sarili, kinapos din ni Lonius ang isa pa niyang galamay at kumbinsido si Vertel na kung puputulin nila ang dalawa pang natitira, mananalo sila. Ngunit, galit na si Ato, at bigla niyang dinakip ang dalawang mercenary, akala niya ay hindi na sila makakapang-atake ng mga paladin. Ngunit determinado si Vertel na tapusin ito bago pa maging banta sa kaharian nila, kaya sinabi niya kay Lonius na aatake sila. Hindi inaasahan ito ni Ato, at nagulat siya nang putulin ng mga paladin ang mga bihag pati na ang mga galamay niya. Akala nila mananalo na sila ngayon, pero niloko sila ni Ato sa buong panahon, at desisyon niyang oras na para sa huling kilos. Bigla niyang ginamit ang maraming galamay para masaktan si Vertel bago pa man makita ni Lonius. Sinabi ni Vertel sa kanya na tumakas, pero tinusok ni Ato ang ulo nito, kaya agad itong namatay. Ipinagmalaki niya na hindi lang 6 ang galamay niya at kaya niyang magpatawag ng kasing dami ng gusto niya, na lalong ikinagulat ni Lonius. Napagtanto na niya ang pagkakamali at naunawaan niyang hindi sila mananalo, kaya inutusan niyang tumakas at magsipagtakbuhan ang mga upahan sa magkakaiba direksyon, dahil kailangan lang nila ng isang tao na makakabalik sa kaharian at magsabi ng balita. Galit na galit si Ato nang tumakas ang mga upahan, pero napansin niya na naiwan si Lonius para isugal ang kanyang buhay sa isang desperadong huling pagtatangka. Sinalakay siya nito, ngunit nakakagulat na naiwasan ni Ato ang pag-atake gamit ang banal na espada. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari yun at sinabi sa kanya ni Ato na ninakaw niya kay Vertel ang kakayahang gumamit ng banal na kapangyarihan, kasama na ang lahat ng mga teknik na pinag-aralan nito sa loob ng maraming taon. Sinimulan niyang itulak si Lonius palayo habang kinukwento ang tungkol sa pamilya nito dahil ninakaw din niya ang mga alaala at damdamin ni Vertel. Nabigla si Lonius nang marinig ito at sinabi ni Ato na hindi lang magaling si Vertel, kundi nagmalasakit din siya sa lahat sa kanyang grupo hanggang sa huli. Tinatanong ni Ato si Lonius kung ano ang nararamdaman niya sa pagkaalam na kinailangang mamatay si Vertel dahil sa kanyang pagmamataas, at sumagot si Lonius na buhay pa rin ang kanyang diwa. Aniya, tiyak na may hahatid ng mga mercenary ang mensahe sa kanilang tahanan nang bigla siyang makarinig ng mga sigaw mula sa lahat ng direksyon. Umiling si Ato, sinasabi sa kanya na inutusan niya ang mga Dark Elves na huwag hayaang makatakas kahit isa, at nawala ang kanyang isip. Mabilis siyang sumugod dito dahil sa matinding galit, ngunit wala siyang magawa. Hindi rin naman agad siya pinatay ni Ato, at binigti siya nito ng nakabaligtad habang pinupuno ng takot at pagsisisi ang puso niya. Sinabihan siya nito na kung umalis na lang sana siya gaya ng sinabi ni Vertel, nakabalik na sana siya sa pamilya niya at namuhay ng masaya kasama ang mga ito. Ngunit nagkamali siya ng hakbang at iba na ang magiging kinabukasan. Sinabihan ni Ato si Lonius na mamamatay siya roon, at pagkatapos ay hahanapin niya ang pamilya nito at papatayin. Papatayin din niya ang lahat ng tao sa lahat ng bayan at nayon na nadaanan ng grupo nila dahil sa dahilan, at siya ang magsisisi sa lahat ng ito.
Sinabi niya rito na ang hari niya ay nagsabi na tapos na ang buhay kapag hinamak ka na ng mga tao, at para siguraduhing walang sino mang maghamak sa kanya, libu-libong tao ang kanyang papatayin ng walang dahilan, at si Lonius ang pagmumukhaan ng lahat dahil doon. Ganap ng naduraj ang kanyang isipan at nakiusap siya kay Ato na tumigil na, ngunit nagsimula na itong maging masaya, na sinasabing siguro'y mabuting relihiyoso siya na nagmamahal sa bayan at pamilya, pero kinapopootan niya ang mga taong mapagmataas na gaya niya. Sinabihan siya nitong panuorin ang pagpatay mula sa kanyang maliit na upuan sa langit at muli na namang nagmakaawa si Lonius na tumigil na ito. Ngayong ulit na ito, dinurog na lamang ni Ato ang kalaban, wakas sa kanyang paghihirap. Maya-maya ay tahimik siyang nakatayo sa gilid ng bangin, iniisip ang kanyang ginawa at ang kanyang kinabukasan habang ang singsing panikahan ni Lonius ay nasa isang dungis ng dugo. Nang mga sandaling yun, dumating sina Gia at ang ilang madilim na engkanto, sinasabi kay Ato na naasikaso na nila ang lahat ng mga upahan ayon sa kanyang utos. Nasisiyahan siyang sinabihan sila nito at nagpas siyang umuwi na, iniwan ang paglilinis sa kanila. Ngunit bago siya umalis, may tanong si Gia sa kanya. Kinakabahang tinanong niya ito kung susundin niya ang lahat. Sabi lang niya kay Lonius at sumeryoso siya saglit bago bumalik sa kanyang masayahin na ugali. Wala raw siyang gagawin dahil pacifist siya at inaasar lang niya si Lonius para mag-enjoy. Pagkatapos ay pupunta na siya agad kay Takuto dahil may mahalagang ipapaalam siya. Tungkol ito sa presensya ng isa pang grupo ng mga mangkukulam sa Hilaga, at bago yun sa kanilang dalawa dahil wala namang unit na tinatawag na mangkukulam sa laro. Napagtanto ni Takuto na hindi pala ito eksaktong mundo ng laro at pinagtibay yun ni Ato. Sabi niya na kahit magkakapareho ang ilang bagay sa laro, ang iba naman ay magkaiba. Ngunit, tiwala siyang magagamit din nila ang mga pagkakaibang ito sa kanilang pabor. Hindi maintindihan ni Takuto ang ibig niyang sabihin, kaya sinabi niya rito na sa mundong ito, bukod sa pagkuha ng kakayahan ng mga kalaban na natatalo niya, nakukuha rin niya ang bahagi ng alaala ng mga ito, na tiyak na magiging kapaki-pakinabang. Tuwang-tuwa niyang sinabi kay Ato na may kaunting alam na siya tungkol sa kalagayan ng kaharian ng Qualia dahil sa dalawang mandirigma na kanyang nakipaglaban. Aniya, abala ngayon ang Qualia sa kaguluhan sa Hilaga, kaya hindi sila masyadong pansin sa kanila. Pero ang pagkawala ng buong pangkat ng kanilang survey team ay tiyak na magtataas ng mga duda. Naniniwala si Takuto na kahit kumilos si Qualia, kailangan nilang maging lubhang maingat dahil hindi nila alam kung ano ang kinakaharap nila. Hindi siya nag-aalala para sa kanila, pero medyo curious siya sa mangkukulam sa Hilaga. Tinanong niya si Ato kung ano ang alam nito tungkol sa mangkukulam batay sa alaala ng Paladin, at sumagot ito na wala silang malinaw na impormasyon. Ang tanging sigurado lang siya ay ang pagdulot ng mangkukulam ng pinsalang may kalakhan sa Hilaga. Bigla niyang naalala na alam din pala niya ang pangalan ng mangkukulam, iyon ay si Irokino, ang mangkukulam. Makuusisa na si Takuto ngayon, at iniisip niya na kung ang isang bruha lang ay nakapagdulot na ng pinsalang katumbas ng isang digmaan sa isang bansa, posibleng galing din siya sa mundo natin. Naniniwala siyang kapantay siya ng mga bayaning tauhan sa laro, at sinabi niyang dapat silang mag-ingat sa bruha, at ituring itong posibleng kaaway. Sabi naman ni Ato na tiyak na masasamang elemento ang bruha na tulad nila, at pwedeng subukan nilang makipag-ugnayan dito, pero tinanggihan ito ni Takuto, at ipinaalala na bihira ang magkasundo ang mga masasamang nilalang. Huminga ng malalim si Ato, sinasabing mukhang magiging mahirap ang mga bagay-bagay, pero sinabi ni Takuto sa kanya na kumalma dahil malayo sa kanila ang mangkukulam, at kahit maging kaaway pa ito, may oras pa sila para makapaghanda. Naidala sila nito sa usapan ng pagtawag sa isang bayani, at sinabi ni Takuto na maaaring kailangan nilang pag-isipan muli kung sino ang tatawaging bayani. Kanina, naisip niyang tawagin ang reyna ng mga insekto na si Ela, pero ngayon nag-aalinlangan na siya kung mas makakabuti bang tumawag ng bayaning mas handa sa pakikipaglaban. Kasama na rin dito ang pakiramdam niyang kailangan nilang baguhin ang kanilang mga estratehiya sa pakikitungo sa ibang mga bansa sa paligid nila. Sinabi niya kay Ato na, nagpa siya ng makipagkaibigan sa malayang teritoryo sa kanilang silangan, dahil kakailanganin nila ng mga kakampi kung sakaling makipaglaban si Qualia sa kanila. Iniisip ni Ato na mahihirapan pa rin sila kahit neutral ang bansang silangan, pero naniniwala si Takuto na basta may maya-alok silang mahalaga, makikinig ang mga ito. Sabi niya dapat na magsimula na silang mag-espya sa bansang silangan habang nagpapalakas pa sila,
at sinimulan na ni Ato ang plano. Samantala, sa ibang bansa, nakikipaglaban ang mga taong hayop laban sa masasamang nilalang na paulit-ulit na umaatake sa kanilang lungsod. Pinamumunuan ang pag-atake ng isang matanda ngunit makapangyarihang babaeng baka na mangkukulam. At habang natatapos niya palang maalis ang isang grupo ng mga halimaw, isa pang grupo ang sumusulpot, kaya nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Balik sa Mindra, si Ato ay umaalis para sundin ang mga utos ni Takuto, pero huminto siya sa kalagitnaan, kinakabahan habang sinasabi niyang baka medyo nasobrahan siya sa mga paladin. Natatakot siyang magalit si Takuto na mahilig sa kapayapaan, pero sinabi nito sa kanya na ayos lang at walang magagawa na makapagpapasama ng loob sa kanya. Sandali pa, nakita rin ni Ato ang madilim na hari ng pagkawasak sa halip ni Takuto, pero pagkatapos ay muli siyang nahumaling dito, sinasabihan si Takuto na susundin ang bawat utos niya. Di nagtagal, natapos na ang palasyo ni Takuto, at labis siyang natuwa. Nakisaya si Ato, at nag-usap sila kung paano ito magiging simbolo ng pagsisimula ng kanilang kaharian. Sabi ni Takuto na balang araw, mas malaking palasyo ang gusto niya, at sinabi ni Ato na maninirahan doon ang kanilang mga makapangyarihang bayani at magkakaroon ng mga katulong sa bawat silid. Dahil doon, naalala niya na wala pa palang personal na tagapaglingkod si Takuto, at bigla siyang nakonsensya. Sinabi niya kay Takuto na agad siyang hahanap ng katulong na aasa sa lahat ng kanyang pangangailangan, at kahit sabihin pa nitong hindi na kailangan, mapilit pa rin siya dahil sa kanyang pagmamalaki. Tinanong siya ni Ato kung anong klaseng babae ang gusto niya at kinakabahang sumagot si Takuto na gusto niya ang madaling makausap. Sinabi nitong talagang nag-iingat sa kanya ang mga Dark Elves at hindi ito nakatutulong sa pangarap niyang maging isang palakaibigang hari. Alam ni Ato ang tunay na dahilan nito, ang anyo ni Takuto, ngunit hindi niya ito sinabi sa kanya. Sa halip, tiniyak niya rito na aasikasuhin niya ang bagay na yun gamit ang isang magandang ideya at nakaramdam si Takuto na hindi magtatapos ng mabuti. Maya-maya, sina Molter, Gia at Emily ay darating doon ayon sa utos ni Ato, at sinabihan niya silang tipunin ang lahat ng mga babaeng bata sa nayon at dalhin dito. Nagpanik si Molter nang marinig ito at nagtanong ng dahilan, at sinabi ni Ato na gusto sila ni Takuto na mga bata pa. Ipinagmamalaki niya ang kanyang plano dahil sa tingin niya ay masasanay ang mga bata na makipag-usap ng malaya kay Takuto, pero sa kabilang banda, ayaw ni Takuto na ipinaparating niya na parang nagsasabi siya na gusto niya ang mga bata na maglingkod sa kanya dahil malaya sila sa pananaw na mga matatanda. Tuwang-tuwa ang lahat na hindi magiging katulad ng isang masamang lugar ang gagawing kaharian ni Takuto, at tinutulungan din siya ni Ato, na sinasabing hindi naman gaanong mahirap ang mga gawain kaya kaya rin itong gawin ng mga bata. Agad na sumagot si Gia na kung ganoon, hindi na kailangan tawagin lang ang mga babae dahil pwedeng tumulong din ang mga lalaki. Mabilis na sumagot si Takuto, na para bang isang tunay na tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan, na plano niyang sanayin ang mga bata upang maging mga lider sa hinaharap at nais din niyang itaguyod ang mga babae sa mga posisyon ng pamumuno, kaya dalawang bagay ang naisa sa katuparan. Lubos na naniniwala sa kanya ang mga elf at natutuwa si Emily na malaman na feminist din pala ang hari. Pinupuri nila siya dahil sa kanyang pananaw at natutuwa si Takuto na nalaman niyang naayos niya ang lahat ng maayos. Saka sinabi ni Ato na agad na magpadala ng mga bata roon, at umaasa si Takuto na ngayon ay titigil na ang pagkailang ng mga tao sa kanya. Nakalulungkot nga lang, lahat ng mga batang dinala para makita siya ay umiyak at inutusan ni Ato si Molter na dalhin ang pangalawang grupo. Sinabihan niya si Molter na yun na ang lahat ng bata sa nayon at tinawag siyang isang kahihiyan ni Ato. Bigla na lamang, nagmungkahi si Gia kay Molter na maaaring ipadala ang kambal, ngunit tinanggihan niya ang ideya. Muling binuhay ni Ato ang usapan at ibinahagi ni Molter na may dalawang kambal na babae sa nayon, at bagamat matatalino sila, may mga natatanging kalagayan na hindi angkop sa paglilingkod sa hari. Sinabi ni Ato na siya mismo ang magdedesisyon at iniutos na dalhin ang kambal doon, ngunit sumagot si Gia na kanyang pinatawag na nga. Sinubukan niyang ipakita ang kanyang kahusayan sa panghuhula sa matandang lalaki, ngunit sinabi ni Ato na maaari nilang gawin ang kanilang pagtatalo pagkatapos nito. Dali-daling dinala ni Gia ang kambal papasok at ang nakababata. Ipinakilala ng kapatid na babae ang sarili bilang Karina at ang kanyang ate bilang Marina. Agad na napansin ni Ato na maraming pinagdaanan ng dalawang babae at tinanong niya si Karina tungkol sa mga peklat nito.
Sumagot ito na dahil daw yun sa sakit, pero bagay naman daw sa kanya. Nilinaw ni Molter na mayroong dinana si Karina na sakit na parang bulutong, at kahit gumaling na siya, nanatili pa rin ang mga marka. Pagkatapos ay tinanong ni Atu si Marina, at malupit nitong sinabi na kinain daw niya ang nanay nila. Parehong nagulat sina Tekuto at Atu sa narinig, at humingi sila ng paliwanag kay Molter, na kinabahan at nagsabi na ang ina ng kambal. Isang mapagmataas at marangal na babae, na nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa kanilang angkan. Napagtanto nila na kinailangan ng mga Dark Elves na pumili sa pagitan ng gutom o pagkain ng kapwa-tao noon, at yun ang dahilan kung bakit nawala ng ina ang kambal. Iniisip ni Atu na mabuti na matapang ang mga bata, pero may kakaiba siyang napansin sa kanila. Bigla na lang lumapit si Marina kay Tekuto at sinabing puti na puti siya. Naguluhan siya sa sinabi nito, pero tinanong niya kung hindi ba ito natatakot sa kanya. Sinabi ni Marina na hindi siya natatakot at pumapayag siyang maging alipin nito dahil siya ay tiwala siyang kaya niya yun. Pagkatapos noon, tinanong ni Tekuto si Karina kung ano ang sa palagay niya, at sumagot ito na kailangan niyang makasama ang kapatid niya, kaya magiging katulong na rin siya ni Tekuto. Natuwa si Tekuto na mapasa kanya sila, at ipinahayag ni Atu na opisyal nang naging mga katulong ng hari ang kambal. Ngunit nang makaalis na sila sa silid, nagpaalala si Molter kay Tekuto, na sinasabi nitong ni isang luha ay hindi umiyak ang kambal mula nang mamatay ang kanilang ina. Aniya, isinara na nila ang kanilang mga puso sa lahat, at hiniling kay Tekuto na pakitunguhan sila ng may kabaitan at pagtitiis. Pagkatapos noon, nagsimulang maglingkod kay Tekuto ang kambal, pero si Marina ay medyo clumsy at natapunan siya ng tubig. Nilinis ni Karina ang kalat ni Marina nang dumating si Atu. Dismayado siya sa nakita, pero sinabi kay Tekuto na kailangan na nilang dumalo sa isang pagpupulong. Nang magsimula na ang pagpupulong, napagpasyahan ni Atu na pag-usapan muna ang construction department. Tumayo si Emily dahil siya ang pinuno ng konstruksyon at sinabi na dahil tapos na ang palasyo, malaya na ang mga manggagawa nila para magtayo ng ibang gusali. Natuwa si Tekuto sa narinig, at inutusan niya si Emily na magpatayo ng klinika. Dahil iyon ang magpapanatili sa kanilang mga tao na malusog at ito rin ang pinakamurang gagawin. Naupo si Emily dahil tapos na ang kanyang gawain, ngunit nang simula ni Atu ang pag-uusap tungkol sa pangangalap ng mga resources, kailangan niyang bumangon muli dahil responsibilidad niya rin yun. Sinabi niya na maayos naman ang pag-aani nila ng pagkain at iba pang resources, salamat sa mga espesyal na kagamitan na ginawa ni Tekuto para sa kanila. Naniniwala siya na hindi magandang ideya na pagtrabahuin ang hari para sa kanila. Ngunit sumagot si Atu na dahil mana lang naman ang kailangan nila para gumawa ng mga bagong gamit, dapat silang magtuon sa paggawa ng mga pasilidad na makakatulong sa mabilis na pangangalap ng mana. Pagkatapos ay lumipat siya sa usapan tungkol sa pananaliksik, ang departamento at tumayo si Molter para iharap ang kanyang ulat. Sinabi niya na ang mahiwagang pandigmang kanilang ginagawa ay tapos na. Ngunit siya pa lamang ang nakakapagamit nito sa ngayon. Ituturo niya ito sa ibang mga elf sa lalong madaling panahon, ngunit sa palagay niya hindi ito gaanong magagamit sa totoong buhay dahil mapayapa ang kanilang hari. Sumang-ayon si Atu at sinabing sapat na muna ang isang uri ng mahika pandigma. Hiniling niya kay Molter na ituon ang pansin sa 6 na dakilang elemento, dahil ito ang higit na makatutulong sa kanila sa hinaharap. Pagkatapos noon, tinanong niya ang kalagayan ng militar at tumayo si Gia para iulat ito. 5 alingaungaw na insekto ang sumali sa hukbo bilang mga especially iya at kasalukuyang nangangalap ng impormasyon tungkol sa bansa. Sabi niya hindi pa sila nakakalabas ng gubat dahil kapatagan ito at walang matataguan. Inutusan ni Atu na ipamahagi na ang lahat ng insekto para mas mabilis ang pagsisiyasat dahil habang pinoprotektahan niya ang mga ito, wala silang dapat ikabahala. Natuwa si Gia sa balita at sinabi ni Atu na napagpasyahan na rin nila kung sino ang susunod nilang tatawagin na bayani. Ipinahayag ni Tekuto na tatawagin nila si Ela, ang reyna ng mga insekto, at biglang nag-alarma ang mga Dark Elves. Nagulat si Molter na nakalap na nila ang lahat ng pagkain at tabla ang kailangan para maipatawag ang bayani, at ngayon mana na lang ang natitira. Pagkatapos noon, tinalakay nila ang ibang mga bagay at natapos ang pulong pagkatapos ng ilang napakapagod at nakaka-stress na oras. Nang maayos na ang lahat, bumalik si Tekuto sa kanyang silid trono kasama ang kanyang mga tagapaglingkod, pero nabangga siya ni Marina, kaya nagkalat ang mga dokumento.
Nagmamadaling tumulong si Karina, pero napunit pa nila ang isang dokumento. Sinabi ni Takuto na ayos lang yun at bumalik sa kanyang trono nang lapitan siya ni Marina at tanungin kung masamang tao ba siya. Sumagot siya na siya ay isang karakter na may pagkamasama, na halos. Ibig sabihin masamang tao siya. Tinatanong siya ni Marina kung bakit hindi niya sila pinapatay kung ganoon at hindi naman maintindihan ni Takuto ang tanong. Ipinaliwanag ni Karina na gusto lang malaman ng kapatid niya kung bakit isang mahusay na hari tulad niya ay nagpapakita pa rin ng awa kahit paulit-ulit silang nagkakamali. Sinubukan nitong iwaksi ni Takuto na parang ugali na lang niya, pero hindi na kontento ang mga dalaga, kaya't nagpas siyang ipaliwanag niya ang pagkakaiba ng mabubuting tao at masasamang tao. Sabi niya, ang mabubuting tao ay mabubuting bagay lang ang magagawa, ibig sabihin hindi nila kayang saktan ng iba o manako sa kanila. Tinatanong niya ang mga dalaga kung ano ang magagawa ng masasamang tao. At ang tugon nila ay kaya lang nilang gumawa ng masasamang bagay. Iwinasto sila ni Takuto, na sinasabi na ang masasamang tao ay maaaring gumawa ng kahit anong gusto nila. Ang sabi niya ay makasarili sila at malaya, kaya't magagawa nila ang mabuti at masasamang bagay ayon sa gusto nila. Aniya, dahil masamang tao siya, mapapatawad niya sila kahit magkamali sila, at bigla niyang naisip na sinasadya palang nagkakamali ang mga babae para parusahan niya. Tinatanong niya ang mga ito para kumpirmahin ang kanyang hinala at ginawa nga nila ito. Napagtanto ni Takuto na nakukonsensya ang mga babae dahil nakaligtas sila samantalang hindi ang kanilang ina, at mahinahon siyang lumapit. Tinanong niya sila kung ano ang bili ng ina nila bago ito pumanaw, at sumagot si Marina na ang bili nito ay ang magpatuloy sa pag-iwas. Sinabi ni Takuto na ang pagmamahal ng ina nila ang nagpanatili sa kanila upang marating ang araw na ito, at dapat silang mamuhay ng isang buhay na akagagalat nito. Hinaplos niya ang kanilang mga ulo, sinasabing malaya silang mabuhay ayon sa gusto nila at pagpapalain niya sila basta't mamuhay sila ng masaya at makabuluhan. Yamakap sa kanya ang mga bata at napaiyak sa narinig, at nang dumating si Ato sa silid kalaunan, nadatnan niya silang natutulog sa trono ni Takuto. Nagsasakitan siya dahil lumapit sila sa kanya, pero naalala niya ang ulat na dapat niyang gawin. Pumunta sila sa ibang silid, kung saan ikinwento ni Ato ang neutral na bansa ng Funkhaven sa silangan nila, kung saan magkakasama ang mga tao at hayop. Ang bayan na malapit sa kagubatan ay ang Dragontan, bahagi rin ito ng bansa, at pinamamahalaan ng isang konseho ng mga shaman. Naisip ni Takuto na maaari nilang simulan ng isang diplomatikong relasyon sa Dragontan muna, pero nagtataka siya kung bakit ang bayan ay itinayo ng napakalayo sa pangunahing kaharian. Ikinwento ni Ato sa kanya ang mga bulong-bulungan tungkol sa bayan na itinayo sa paligid ng isang ugat ng dragon, ang pinakamahusay na pinagmumula ng likas na mana. Naniniwala siya na ang bayan ay isang outpost lamang para sa pagkuha ng mana, ngunit kasalukuyang inaatake ito ng mga goblin at iba pang mga halimaw na walang pag-asang darating na tulong mula sa kaharian. Iniisip ni Takuto na ito ang kanilang pagkakataon dahil kung mapapasakamay ng mga halimaw ang bayan, magkakaroon ng maraming mga lumikas, at madadagdagan nila ito sa kanilang populasyon, at pagkatapos ay gamitin ito bilang isang base para makipag-ayos ng direkta sa kahariang Funk. Agad na nagpadala si Takuto ng mga embahador patungong Dragontan, pinamumunuan ni Ato, at sila ay nakasalamuhan ng shaman na si Tanka at ang iba pang mga nilalang na may anyong hayop sa mismong gilid ng kagubatan. Mula kina Ato at sa iba pa ay dama ang masamang aura at nagsimulang magpanik ang mga nilalang na may anyong hayop nang makita yon. Pinagbawalan sila ni Tanka na umatake sa mga taong ito dahil sa takot, dahil alam niyang hindi nila kaya ang mga ito. Samantala, sinabi ni Ato sa mga Dark Elf na maghintay dahil gusto niyang siya lang ang kakausap sa mga nilalang na may anyong hayop. Lalo pang nagpanik si Tanka dahil ang mga tauhan niyang nilalang na may anyong hayop ay napipilitan ng kanilang likas na ugali na tumakas o magtago. Nagsimulang ilabas ni Ato ang kanyang mga galame para takutin ang mga nilalang na may anyong hayop, pero biglang may isang taong tanga ang sumingit at nagpakalma. Ang tensyonadong sitwasyon. Masiglang nagpakilala siya bilang Pepe at hiniling kay Ato na magpakilala rin. Labis na nagulat si Ato sa kanyang inasal kaya agad niyang binawi ang kanyang mga galame, pero natatakot si Tanka na mapapahamak silang lahat dahil sa anggas na ito. Mabuti na lang at nakatulong si Pepe sa pamamagitan ng pag-uumpisa ng usapan.
Nalaman nilang gusto rin palang makilala ni na Haring Takuto ang mga taga-Dragontan at si Tanka pala ang nangunguna sa isang delegasyon. Sinabi ni Ato na ganoon din ang kanilang ginagawa, kaya sila nagkasalubong sa daan. Iginiya sila ni Ato papasok ng kagubatan at nagsimula si Pepe, nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pinagdaanan papunta rito. Humingi ng paumanhin si Tanka para sa kahibangan ng kasama, at sinabi ni Ato na ayos lang, kahit naiinis siya rito. Pagkatapos ay tinanong niya si Tanka kung bakit hindi nito sinama ang mga sundalo, at sumagot ang babaeng bison na hindi naman kaya ng mga ito ang madilim na hangin ng kagubatan. Interesado siyang makilala ang hari na pinaglilingkuran ng isang makapangyarihang nilalang na gaya ni Ato, ngunit nang magkaharap na sila ni Takuto, hindi niya magawang maunawaan ang tunay nitong kakayahan. Nagsimula siyang matakot na baka nasa panganib sila, at si Pepe ang nasa pinaka. Nasa panganib dahil sa kanyang pagiging makulit. Kanina, pag-alis nila sa Dragontan, nakasalubong nila ang isang malakas na troll at nagpas siyang magpakitang gilas si Pepe sa pamamagitan ng pag-isa nitong labanan. Naipasuko niya ang troll at nakasampa pa nga, pero bumangon ulit ang troll at inatake siya. Natulala si Pepe dahil sa takot, pero dumating si Tanka sakto para iligtas siya. Sinaway siya nito dahil sa kapabayaan at sinabihan na bilang parusa, sasama siya rito sa kinatatakutang kagubatan dahil kailangan nilang imbestigahan kung doon na nanggagaling ang mga nilalang na sumasalakay sa kanilang lungsod nitong mga nakaraang araw. Ngayon, siya, pinagsisisihan ang kanyang desisyon at naisip na hindi sana niya dapat dinala ang bata sa harap ng personifikasyon ng kasamaan, pero si Pepe ay si Pepe, at may kumpiyansang ipinakilala niya ang sarili kay Takuto, hinihinging maging kaibigan nito. Nagpanik si Tanka at tinakpan ng bibig ng bata, humihingi ng paumanhin para dito, pero masaya si Takuto dahil ito ang unang beses na may humingi sa kanya na maging kaibigan sa mundong ito. Pumayag siyang maging kaibigan ni Pepe, laking gulat ni Tanka, at nag-isip sandali si Ato bago binati si Takuto sa kanyang unang kaibigan. Ang mga Dark Elves naman ay, pumalakpak kayo para sa kanya, at si Tanka ay lubos na nalilito sa nangyayari. Pagkatapos noon, isang hapunan ng pagtanggap ang inihanda sa harap ng mga bisita, at si Tanka ay namangha sa lasa ng apple juice at sa mga kristal na kubyertos. Gusto rin ito ni Pepe, at humingi pa siya ng dagdag, at pagkatapos ay agad siyang tumalon sa ibabaw ng mesa para titigan ang mga kalamnan ni Gia at pagkatapos ay ipakita ang kanyang mahika kay Molter. Si Takuto ay lubos na humanga sa Diyos ng mga palabiro, pero hindi niya alam kung paano magpapatuloy. Ayaw niyang ma-distract sa bagong nabuo nilang pagkakaibigan dahil magkakaroon sila ng mahahalagang pag-uusap diplomatiko, pero gusto rin niyang ipakita sa mga beastmen na pala kaibigan siya para magtiwala sa kanya. Bigla siyang may naisip, at tinanong niya si Pepe kung gusto nitong makipaglaro sa kanya. Nagtataka silang lahat na nanunood, pero masayang tinanggap ni Pepe ang alok. Naglaro sila ng iba't ibang laro at tinalo ni Pepe si Takuto sa bawat isa, na ikinalungkot ni Tanka. Pagkatapos ay sinabi niya kay Takuto na masaya ang mga bagong larong ito at dapat niya itong ibenta sa kanilang bansa. Nagpanik si Tanka nang marinig ito, pero masayang pumayag si Takuto dahil matagal na pala niyang pinaplano. Makipagnegosyo pa rin sa kanila. Nagpasalamat siya kay Pepe sa pagbanggit nito, pero napagtanto niyang tapos na ang panahon ng paglalaro dahil kailangan na niyang makipag-usap ng seryoso sa mga nilalang na iyon. Pagkatapos ng tanghalian, sinenyasan ni Takuto si Ato na simulan na ang usapan, at agad namang tinanong ni Ato kay Tanka kung bakit sila nagpadala ng delegasyon doon. Napangiwi si Tanka nang banggitin na ang tunay na paksa, at ibinahagi niya na kamakailan ay inaatake ang kanilang lungsod ng mga masasamang nilalang gaya ng mga troll at goblin. Sinabi niyang pumunta sila roon para imbestigahan ang dahilan ng mga pag-atake. At agad na tinanong ni Takuto kung kulang ba sila sa lakas militar. Nagpanik si Tanka dahil nalaman ni Takuto ang kahinaan nila, kaya pwedeng gamitin ito ni Takuto laban sa kanila sa negosasyon. Agad niyang sinabi na kaya nilang mapaalis ang mga ito nang walang problema sa ngayon, at dahil nagpadala sila ng dalawa sa kanilang pinakamagagaling na shaman sa isang misyon para mag-imbestiga, ipinapakita nito ang pagtitiwala nila sa kanilang lakas. Sinabi ni Tanka na ayaw lang nilang mangyari ang anumang panganib at sumang-ayon si Ato sa kanya dahil karaniwang iniiwasan ng mga barbaro ang mga sibilisasyon. Pinaniwalaan ng lahat ang kanyang sinabi, pero saka nagsalita si Pepe. Sabi niya, sinabihan daw siya na ang misyon ng imbestigasyon ay hanapin ang pinagmulan ng mga barbaro kung hindi sisirain ang kanilang lungsod,
at si Tanka ay namamangha na hindi man lang siya mapag-alitan. Ano pa man, sinisiguro ni Ato na wala silang anumang sama ng loob sa Dragontan o sa kaharian nito, at nagsisikap lamang silang mapaunlad ang kanilang sariling bansa ng mapayapa. Sabi pa niya, ang problema sa mga barbaro ay may kinalaman din sa kanila dahil kapag nasira na nila ang Dragontan, sila naman ang susugurin. Naganap ang pag-asa kay Tanka na makakatanggap siya ng tulong at pinatunayan ni Takuto na gusto niyang tulungan ang kanyang mga kaibigan. Tinanong siya ni Tanka kung ano ang kapalit dahil alam niyang hindi na siya makakapagtawaran pa sa kanya. Magkapantay dahil kay Pepe. Sagot ni Ato na gusto nila ang Dragon Vein sa lungsod at nagpanik si Tanka dahil hindi niya pa naman yun nababanggit. Sabi niya, nag-research si Ato at pinagtibay ito ni Ato, nasasaya sila sa magkasanib na pamamahala ng Dragon Vein, dahil sa ngayon ay hindi pa nila kailangan ang lahat ng mana na nalilikha nito. Gusto naman niya na ang Minagra ang magdedesisyon kung anong elemento ang gagawing mana. Nagulat si Tanka dahil hindi pa sila nakakarating sa antas na yun ng teknolohiya, at naisip niya na mas advanced na nga ang Minagra kaysa sila. Iniisip niya kung tatanggapin ba niya ang alok, pero napagpasyahan niyang sabihin kina Takuto at Ato ang tungkol kay Pepe. Sabi niya na mas malaking tanga pa ito kaysa kina Goku at Luffy na pinagsama, pero talentoso ito at siya rin ang pinakamagaling humusga ng pagkatao sa lahat ng shaman. Kaya naman gusto niyang si Pepe ang magdesisyon kung tatanggapin nila ang alok na ito, at sinabi ni Pepe na kaibiganin niya naman talaga ang mga tao ng bansang ito mula pa sa simula. Dahil dito, nabuo ang alyansa sa pagitan ng Minagra at ng kaharian mula sa ibang bansa. Makalipas ang ilang araw, tinawag ni Takuto ang isang pagpupulong para talakayin ang mga detalye ng negosasyon na naganap na. Tapos na, sabi ni Emily na mag-e-export sila ng pagkain at laruan sa kaharian ng ibang bansa, o mas partikular sa Dragontan, at kapalit nito ibibigyan sila ng metal at iba pang pang-araw-araw na kailangan. Bukod pa rito, kapalit ng pagtatanggol sa mga barbaro, magkakaroon sila ng magkasanib na kontrol sa Dragon Vein. Nagpapasalamat si Molter sa kapabayaan ni Pepe dahil doon, pero nag-aalala rin siya sa bata. Ganoon din si Takuto, pero sa kaloob-looban niya iniisip niyang alam ni Pepe na magtatagal ang negosasyon kung hindi niya sasabihin ang tunay nilang kalagayan, kaya nga niya isiniwalat ang totoo. Sinadya para mabilis makatanggap ng tulong. Basta, itinuloy nila ang usapan, at sina Karina at Marina ay nagtanong tungkol sa kaharian sa ibang bansa dahil wala silang alam dito. Sumang-ayon si Molter sa kanila, na sinasabing kailangan nilang matuto ng mga kaugalian at batas ng bansang kakampi nila, at si Takuto ay walang alam tungkol doon dahil hindi naman talaga yun bahagi ng laro. Sabi niya na aasikasuhin na lang nila yun mamaya dahil ang focus nila ngayon ay ang tulungan si Dragontan. Sabi niya magpapadala sila ng isang delegasyon sa kabisera ng Forn mamaya dahil masyadong malayo ito, at tinanong ni Molter kung anong opisyal. Dahilan kung bakit dapat nilang gamitin yon. Sabi ni Marina, pupunta sila roon para maglaro dahil yun ang sabi ni Pepe, at gusto ni Takuto ang ideya na magpadala ng maliit na grupo para magpakita ng paggalang bago magpadala ng isang formal na delegasyon. Nagboluntaryo si Molter na manguna sa maliit na grupo, pero sa tingin ni Takuto ay masyadong mahalaga siya para doon. Sang-ayon si Gia, na sinasabi na matanda na lang si Molter para sa kanila, pero para sa ibang bansa, para siyang ministro ng Mahika. Sumang-ayon si Molter at sinabi niyang lahat sila ay masyadong mahalaga sa ganoong kaso, at ang tanging angkop na kandidato ay ang kambal. Ngunit sa tingin ni Takuto, na masyadong mapanganib na ipadala sila, pero pinipilit ni Molter na dahil inaayos niya na sila para sa mga tungkuling pamumuno sa hinaharap, dapat ay bigyan niya sila ng karanasan. Hindi kumbinsido si Takuto kaya kusang loob na sumama sa mga babae para matiyak ang kaligtasan nila. Sinabi sa kanya ni Molter na siya ang pinakamalapit sa hari, kaya mas magiging mahalaga siya sa kahariang dayuhan. Agad na pumayag si Ato nang marinig ito, at ngayon ang kambal na lang ang natira. Lumapit sila kay Takuto, naalala sa kanya na sinabi niya sa kanila na malaya na sila, at ngayon ay nais nilang gamitin ang kalayaan na yun para kumatawan. Siya sa ibang bansa, sinabi niya sa kanila na delikado ito, pero handa silang sumama sa panganib. Sinubukan nilang pilitin siya gamit ang mga inosenteng tingin, at pumayag si Takuto, isang gulat kay Ato dahil hanggang ngayon siya lang ang nakakagawa noon. Nagtampo at nagselos siya pagkatapos, at sinabi kay Takuto na kalimutan na siya at magtayo na lang daw ito ng harem. Hindi niya alam kung paano siya aaliwin,
pero sinabi sa kanya ng kambal na sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Sinunod ni Takuto ang payo nila at hinawakan ang kamay ni Ato, nagpapasalamat sa kanya dahil lagi siyang iniisip at sinasabi na hindi sana niya nagawa. Nakarating siya ng ganito kalayo na wala si pangalan. Sinabi niya rito na ito lang ang para sa kanya at natulala ito. Inimagine nito ang isang masayang buhay may asawa kasama siya, at si Takuto ay nakahinga na lang ng maluwag dahil natapos na ang problema. Pagkatapos noon, dinala ni Takuto sina Ato at ang kambal sa bagong tayo na klinika dahil naroon na ang mga magiging bodyguard nila para sa nalalapit na biyahe. Nagulat si Ato nang marinig ito at kinuwento ni Takuto ang mga plague doctor unit na kamakailan lang niyang ginawa. Binuksan ni Takuto ang pinto ng klinika at pinangunahan ang kanyang grupo papasok, at agad na lumabas ang mga plague doctor para salubungin siya. Habang si Marina ay namamanghasa, mga taong kakaiba ang itsura, medyo natatakot si Karina. Pero, taliwas sa itsura nila, ang mga doktor ay masayahin naman pala, at medyo nag-i-emote pa nga sila para salubungin ang kanilang makapangyarihan at matalinong hari. Si Ato, na sobrang humahanga kay Takuto, ay napahanga sa dedikasyon nila, at sinabi niyang karapat-dapat silang maging mga tagapaglingkod niya. Sinabi ni Takuto na ginawa na niya ang mga ito para sa mga emergency sa kalusugan, pero naka-standby lang pala sila. Sabi niya, magiging perpektong mga tagapagbantay sila para sa kambal, at sang-ayon si Ato. Ang kambal naman, naguguluhan pa rin sila sa mga kakaibang lalaking nakamaskara, at sinabi ni Takuto na mga mediko sila na nakakapagamot ng sakit, at mahusay din sa pakikipaglaban. Ipinaliwanag naman ni Ato sa mga mediko ang kanilang misyon na protektahan ang kambal habang pinagmamasdan ang kultura ng Dragon Town. Natuwa sila sa natanggap na misyon, pero naabala sila ng mga babae dahil sa ingay. Gayunpaman, sinabi ng mga mediko na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para sa misyon, at dahil sa kanilang dedikasyon, nagpasya si Takuto na bigyan sila ng pangalan. Pinangalanan niya silang Ikiro. Labis ang emosyon ni Najiro at Saburo, pati na rin ng mga medic. Iniisip ni Takuto na dahil may kanya-kanyang personalidad ang mga nilikha sa mundong ito, makatwira na bigyan sila ng pangalan. Ngunit, para sa kanya ay medyo nasobrahan siya dahil nakikita niya ang mga medic na nasa sabik at si Marina ay para bang isa na rin sa kanila. Si Karina naman ay masyadong mahiyain para lumapit sa kanila at naiintindihan ni Ato ang nararamdaman nito. Samantala, ang alkalde ng Dragon Town ay nagwawala dahil sa sobrang daming trabaho. Ang babaeng elf na si Antek ay akala niya ay magiging madali ang kanyang pamumuhay. Ang buhay niya kung iiwan niya ang kanyang bansa at pupunta sa isang neutral na lugar. Pero masyadong maraming trabaho rito at wala man lang siyang panahon para maghanap ng kasintahan. Mas lalo pa siyang naiinis dahil kailangan niyang makipagtulungan sa mga kalaban para maprotektahan ang kanyang lungsod. Ngunit habang nagwawala siya, dumating ang kanyang tauhan. Agad na inayos ni Antek ang kanyang sarili at tinanong kung ano ang kailangan nito. Sinabi ng babae na may mga taong gustong makipagkita sa kanya nang walang appointment, at sinabi ni Antek na paalisin sila dahil mas mahalaga pa sa ginto ang kanyang oras. Subalit, nang sabihin ng babae na ang mga hindi inaasahang bisita ay galing sa Minagra, nagpanik siya at nagpasyang para itigil ang lahat ng kanyang trabaho para salubungin sila. Pagdating niya sa waiting room, nadatnan niya ang kambal na nakaupo sa sofa habang nasa likuran nila ang tatlong nakakatakot na doktor. Kinilabutan si Antek sa masamang aura na inilalabas ng mga doktor, at napaisip siya kung nababaliw na ba ang mga shaman sa pakikipag-alyansa sa mga taong kagaya nila. Gayunpaman, binati niya ang mga dalaga na nagpakilala bilang mga kinatawan ng Minagra. Naging alerto si Antek dahil nakarinig na siya ng mga kwento tungkol sa mga Dark Elf Assassin at mas nakakapagduda pa sa kanya ang mga doktor. Napansin ni Karina na hindi siya mapakali, ngunit bago pa siya makapagkwento, humingi ng paumanhin si Antek dahil hindi siya handa sa pagsalubong sa kanila. Sinabi ni Karina at Marina na hindi naman daw malaking bagay yun, at saka nag-isip si Antek kung bakit may magpapadala ng dalawang bata roon. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Tanka tungkol sa kambal na babae na pinalalaki ng maitim na hari bilang mga magiging pinuno, at nagpanik siya dahil napagtanto niyang napakahalaga pala ng mga taong kaharap niya. Napagtanto rin niya na kung may magawa siyang mali, magkakaroon ito ng problema sa kanyang bansa. Kinakabahang tinanong niya ang kambal kung ano ang dahilan ng pagbisita nila, pero hindi sila makasagot.
Si Gyro ang sumagot, at sinabi niya kay Antec na narito sila dahil niyaya sila ni Pepe na maglaro. Tiniyak niya na impormal lamang ang pagbisita nila at nais nilang matuto pa tungkol sa kultura at pamumuhay ng kanilang kalyadong bansa, at hindi na kailangang magkaroon ng opisyal na pag-uusap dahil hindi pa handa ang mga dalaga. Labis na natuwa si Antec sa narinig dahil hindi na niya kailangang makipag-ayos sa mga dalaga. Napagpasyahan niyang makipagkaibigan sa kanila para sa ikabubuti ng lahat, at nagpresenta siyang ililibot sila sa syudad. Masayang tinanggap ng kambal ang alok niya at ginugol ni Antec ang araw sa pagpapasyal sa kanila sa syudad. At nasaksihan ito ni Tekuto sa pananaw ng mga medik. Pagkatapos nilang mamasyal sa syudad, nagtungo ang mga babae sa kanilang tinutuluyan kinagabihan. Nagsimula si Karina ng usapan tungkol sa mga naobserbahan nila ngayong araw at sinabi ni Marina na napansin niya ang pagkabalisa ng mga tao. Natatakot sila sa mga kalaban sa labas habang nahihirapan din sa kakulangan ng pagkain, at naiintindihan ito ni Marina dahil mabilis siyang makadama ng emosyon ng iba. Namangha ang mga medik sa narinig at may ipinakita silang nakuha nila sa palengke. Nang buksan ni Marina ang supot na binigay nila, may nakita siyang puting bulaklak. Nangilala ito ni Karina bilang bulaklak ng poppy na ginagamit bilang pampamanhid, at ipinagbawal na ito sa halos buong kontinente. Iniisip niyang masyadong malusog ang hitsura ng bulaklak para sa isang ligaw, at hinuhusgahan niyang may nagbebenta ng droga sa Dragon Town para samantalahin ang mga taong nababahala. Nagagalit si Karina sa pag-iisip kung paano sinisira ng iba ang kapayapaan habang si Antec ay nagsusumikap na protektahan ng lungsod, at nagpa siyang maging mas maingat na ang mga doktor mula ngayon. Kinabukasan, sina Karina at Marina ay bumisita sa Dragon Vein Field na puno ng mga kristal na mayaman sa mana. Natigilan ang mga dalaga sa nakita, ngunit habang sila namamangha sa mga kristal, isang mangangalakal na nagngangalang Vesta ang lumapit sa kanila. Sinabi niya sa kambal na nabalitaan niya ang pagsasama ng Dragon Town at Minagra sa pagkontrol ng Dragon Vein, kaya may iminungkahing negosyo siya para sa kanila. Aniya, maayos na tumutubo ang poppy grass sa mayamang lugar na ito, at nais niyang itanim ito dahil mataas ang presyo nito. Magbabahagi raw siya ng tubo sa Minagra at mayroon ding mga handog para sa kanilang hari, at tinanong pa ito ng kambal. Sinabi ni Vesta na pag-uusapan na lang nila ang iba pang detalye ng pribado, at binigay niya ang kanyang tirahan kung saan nila siya mahahanap mamaya. Natutuwa siya sa mga taong may masamang hangarin. Ang dali nilang pakisamahan sa negosyo, pero nagalit ang kambal nang malaman nilang siya pala ang sumisira sa lungsod. Hindi na nila siya dinalaw, at pumunta na lang ulit kina Antec bago matapos ang kanilang paglalakbay. Masaya si Antec dahil nasiyahan sila sa lungsod, at hiniling sa kanila na ipakilala siya sa hari bilang isang matalino at mahusay na alkalde. Bigla na lang dumating si Vesta kasama ang mga tauhan niya, at nagpanik si Antec nang makita siya. Tinanggihan niya kung sino ang nagbigay kay Vesta ng pahintulot na pumasok, pero sumagot si Vesta na pumasok sila gamit ang puwersa. Pagkatapos ay tinanong ni Vesta ang mga babae tungkol sa kanilang bilang tugon sa naunang alok niya, dahil hindi sila pumunta para makipagkita sa kanya. Nababaliw si Antec dahil sa palagay niya ay nakipagkasundo ang masasamang kambal sa isang taong tulad ni Vesta, pero sinisiguro ni Karina na wala silang balak na makipagsabuatan sa lalaking iyon. Sinabi niya kay Vesta na dapat sana'y alam na niya na hindi sila makikipagtulungan sa kanya dahil hindi sila nagpakita. Pagkatapos ay tinanong niya si Antec kung ayos lang ba sa kanya kung sila na ang baalang makipag-usap kay Vesta, dahil ayaw nilang magkaroon ng problema sa pagitan ng kanilang mga bansa. Si Antec naman ay masaya na hayaan silang makitungo sa tiwaling mga ngalakal at sa mga tauhan nito, at agad na hamarang ang mga medik sa pagitan nila at ng kambal. Nakita nilang balak lumaban si Vesta, kumuha siya ng hyringilya na puno ng katas ng opyo at sinabi sa mga dalaga na isang turok lang nito ay ma-addict na sila. Pinaalalahanan nila siya na kung sakaling may gawin siyang masama sa kanila, magiging kaaway niya ang buong bansa ng Minagra, at hindi siya hahayaang mamatay ng mapayapa ng hari nila. Sabi ni Vesta, ayos lang yun dahil pagkatapos ng iniksyon, gagawin na ng mga dalaga ang lahat ng gusto niya, at susunod na rin sa kanya ang PDF file nila. Pagkatapos, ibinigay niya ang iniksyon sa mga tauhan niya habang siya'y lumayo, pero bigla na lang, may dumating na espada mula sa tauhan niya. Lumilipad ng diretso sa kanya. Napapanik siya at lumingon, at ang nakita niya ay mas nakakapangingilabot pa.
Samantala, sa Minagra, nag-uulat si Emily kay Takuto at tinanong kung bakit mga medik ang ipinadala niyang bodyguard samantalang may mga mandirigma naman sila. Sinabi ni Takuto na mahal ng mga medik ang mga tao at nilalang na kalahating tao, kaya naman nagiging mas malakas sila kapag nakikipag-ugnayan sa mga ito, mapagaling man o pakikipaglaban. Balik sa opisina ni Antek, pinatay at tinanggalan ng balat ng mga manggagamot ang mga tauhan ni Vesta. Nahubad na rin nila ang kanilang mga pagkukunwari, na nagpapakita na sila ay mga halimaw na binubuo ng iba't ibang bahagi, hindi tao, ngunit gusto nilang maging tao sa pamamagitan ng pagsusuot ng balat ng tao. Nasindak si Antek sa nakita at inaliw siya ni Marina, habang si Karina naman ay nag-utos sa mga medik na tapusin na si Vesta dahil sa pananakot at pang-iinsulto nito sa kanilang hari. Sinabi ni Vesta na tumigil sila dahil mas asama rin naman sila tulad niya, ngunit sinabi ni Karina na ang pagiging masama ay nangangahulugan ng kalayaan na gawin ang anumang gusto nila, at gusto niyang mamatay si Vesta. Sa utos niya, mabilis na natapos ng mga medik si Vesta, at ngayon lahat. 3 sa kanila ang may suot na balat ng tao. Habang sinasabi ni Marina na para silang tao na ngayon, humihingi ng paumanhin si Karina kay Antek dahil sa pagdadala sa kanya ng takot at pagkasira ng kanyang opisina. Nag-aalala siya kung paano nila babayaran ang paglilinis, pero kinakabahang sinabi ni Antek na ayos lang. Natuwa si Karina, pero mas natakot si Antek dahil nakita niyang hindi man lang nagulat ang kambal sa nakapangingilabot na pangyayari. Sa takot, nahihi siya, at nang makita ito ng mga medik, sumabay na rin sila dahil para na rin daw silang tao. Ngunit, sinipa ni Karina ang mga ito habang pinagsusumitan niyang tumigil, at biglang nawala ng kontrol si Antek sa isipan dahil sa pagtawa nito. Pagkatapos noon, bumalik ang kambal sa Minagra at ibinalita ang kanilang natuklasan. Ngunit nagalit si Ato nang malaman ang ginawa nila sa Dragon Town. Imbes na sawayin ng mga babae, ibinuhos niya ang galit kay Takuto dahil siya ang nagpabeya na makarating sila ng ganoon kalayo. Alam niya na iniwan ni Takuto ang trabaho para bantayan sila, at sa kabila noon, hinayaan niya silang masaktan ang mga tulisan sa opisina ni Antek. Sinabi ni Takuto na hindi niya napigilan ang mga babae dahil akala niya magagalit siya rito, at mas lalo pa siyang sisiga. Tinatanong kung siya ba ang ama ng mga teenager. Pagkatapos noon, si Ato ay haharap sa kambal na daladala pa rin ang kanilang mga duguan na balabal at sisigawan sila dahil sa kanilang marahas na ginawa. Susunod, pupunta siya sa mga medik, pero ang mga ito ay ipinagmamalaki pa na nakapatay sila ng 3 at ginamit ang mga balat nito para maging mas makatao. Nawala ng pagpipigil si Ato dito, at bilang parusa, inutusan niya ang lahat na magsulat ng sanaysay na nagpapakita ng pagninilay-nilay sa kanilang mga pagkakamali, na medyo magaan na parusa para sa pagpatay sa 3 lalaki sa ibang bansa. Pagkatapos noon, isang pagpupulong ang tinawag para talakayin kung paano nila lalapitan ang Dragon Town, pero si Takuto ay masyadong abala sa pamamahagi ng candy sa kambal. Sinaway uli sila ni Ato, pero sinabihan siya ng mga Dark Elf na kumalma dahil kailangan munang matapos ang pagpupulong. Sinabi ni Molter na may kasalanan din ng mga elf dahil hindi tinuruan ang kambal ng tamang asal, at napagpasyahan ni Ato na kakausapin sila mamaya. Nang magsimula na ang pagpupulong, tinanong ni Molter ang kambal kung tama ba ang ulat nila, at kumpiyansa silang nasigurado nila ang lahat ng obserbasyon. Nabasa ng mga elf na ang Dragon Town ay nasa malaking kagipitan. Kakapiranggat ang pagkain, at wala sapat na mga gwardya para magpatrolya sa lungsod. Kaya tumataas ang krimen. Ngunit ang pinakamalaking problema ay ang mga pag-atake ng mga barbaro na may kasamang goblin, orc, at higanti sa burol. Habang ang goblin at orc ay mga mababang antas na nilalang lamang, ang mga higanti sa burol ay malalakas at mahirap talunin. Sabi ni Molter na ang mga sundalo at shaman ng Dragon Town ay hindi pa matukoy ang pinagmumulan ng mga nilalang, at sa tingin niya ay dahil sa pagod na sila kaya hindi nila magamit ng maayos ang kanilang matalas na pandama. Sabi naman ni Gia na dapat agad silang magpadala ng hukbo para tumulong sa Dragon Town. Bago pa ito mahulog sa mga halimaw, ngunit iniisip ni Emily na ang pagpapadala ng kanilang mga manggagawa upang makipaglaban sa gyera ay maaaring magdulot ng mga problema sa kanilang ekonomiya. Sinabi ni Ato na siya ay sasali sa ekspedisyon, kaya dapat nilang ayusin ang natitirang mga tropa ayon dito. Aniya, kahit na ang mga halimaw na kanilang haharapin ay mababa ang antas, makakakuha siya ng mga kapaki-pakinabang na kasanayan mula sa kanila, at magpapalakas iyon sa kanilang bansa.
Sumang-ayon si Takuto sa ideya, at pagkatapos ay iminungkahi ni Molter na sasama rin siya dahil makatutulong siya sa pakikipaglaban at sa mga usaping diplomatiko. Nagpasya siyang sumama ang ilan sa kanyang mga estudyante upang tumulong sa kanya at sinabi ni Gia na mayroon. Hindi na kailangang umalis sina Takuto at ang mga mandirigma sa Mindra kung ganoon. Gayunpaman, hindi sigurado si Emily kung kaya niyang protektahan ang bansa dahil si Ato ang pangunahing taga-atake nila. Sumang-ayon si Ato, pero ibinaling niya ang tanong kay Takuto, na sinabi sa lahat na magpapatawag siya ng isang bayani sa lalong madaling panahon, kaya hindi na nila kailangang mag-alala pa sa depensa. Labis na nagulat ang mga elf sa narinig, at sinabi nilang napakaganda ng timing na parabang nakita ni Takuto ang hinaharap. Gusto sanang sabihin ni Takuto na sadyang nagkataon lang yon, pero sa huli, nagpas siyang. Tanggapin mo na lang ang papuri. Pagkatapos noon, panahon na para tawagin ang bayani at ang lahat ng kailangan para sa pagtawag ay natipon na sa altar. Lahat ay sabik na makita ang pagtawag at si Takuto ang pinaka-excited dahil ipinaalala nito sa kanya ang mga araw na nag-iipon siya ng mga materyales para tumawag ng mga bayani sa laro. Bago ang pagtawag, kinausap ni Takuto si Ato gamit ang telepathy, tinatanong kung ano sa palagay niya ang mangyayari kapag tinawag nila si Ayla. Hindi siya sigurado dahil ito ang unang bayani na kanilang tatawagin at umaasa siyang masunurin si Ayla kay Takuto. Gayunpaman, sakaling maging masungit siya, handa ng isapanganib ni Ato ang kanyang buhay para maprotektahan ang kanyang hari. Nagpasalamat si Takuto sa kanya sa pagiging laging nasa tabi niya, ngunit pakiusap niyang huwag isapanganib ang buhay dahil hindi na niya ito muling maiipon kung sakaling mamatay ito. Dahil doon, sinimulan niya ang ritual ng pagtawag, lumikha ng isang globo ng madilim na mana na sumisipsip ng lahat ng mga pinagkukunang yaman at pagkatapos ay nagbagong anyo bilang isang itlog. Habang nabibiyak ang itlog, si Ayla, ang reyna ng mga insekto, ay lumitaw mula rito. Masayang pinagmasdan siya ni Takuto, at nang sumigaw ng malakas si Ayla, napapitlag siya. Mabuti na lamang at lubos siyang deboto sa kanya, at yumuko ito sa harap niya bilang pasasalamat sa pagdadala sa kanya sa mundong ito. Natutuwa rin siyang makita siya at tinanong kung naaalala siya nito. Sinabi ni Ayla na siyempre naaalala niya ito dahil buo pa ang mga alaala niya mula sa laro, pero tumabi si Ato sa kanila para magtanong ng isang bagay. Tinatanong niya si Ayla kung tunay nga ba ang katapatan nito kay Takuto, at habang hinahaplos ng reyna ng mga insekto ang ulo nito, sinabi nitong hindi siya maaaring maging tapat sa iba kundi sa hari niya. Napahiya si Ato dahil dito at pakiusap na tumigil na ito. Pero mas interesado si Ayla sa sitwasyon nila. Dinala siya ni Takuto sa palasyo kung saan sinabi nitong siya ay tinawag sa mundong ito. Kay Ato, at dahil sa kanya, nakarating sila ng malayo. Napahiya si Ato sa narinig at nagsimula silang maglandian. Sinabihan sila ni Ayla na humanap na lang ng ibang lugar para mag-usap bago niya sabihin kay Takuto na tatanggapin na niya ang tungkulin sa pag-iingat ng kanilang kaharian ayon sa utos nito, at si Ato naman ang tutulong kay Dragontan. Nalulungkot na si Ato dahil malalayo na siya kay Takuto, at sinabi ni Takuto na hindi niya alam kung kaya pa niyang gumana ng maayos kung wala ang suporta nito. Samantala, pinagmamasdan lang sila ni Ayla at kinikilig na parang lola. Kinabukasan, naghahanda na si Ato para umalis patungong Dragontan kasama sina Molter at ang mga estudyante nito. Nalulungkot siyang nagpaalam kay Takuto, at pagkaalis niya, sinabi ni Ayla na dapat na rin siyang magsimula sa trabaho. Unang gawain niya ang maging pansamantalang sekretarya ni Takuto at di gaya ni Ato, mahigpit siya. Sinabihan niya si Takuto na hindi pwedeng hanggang tanghali na lang siya natutulog dahil hari siya at inaasahan siya ng mga tao. Nagulat sina Marina at Karina sa pagkakaiba ni na Ato at Ayla, pero pareho naman nilang nagustuhan ang dalawa kaya ayos lang. Pagkatapos noon, humingi ng pahintulot si Ayla kay Takuto na isama ang kambal. Kasama siya para maitor nila ang kanilang mga pasilidad. Pinapayagan siya ni Takuto at pagkaalis ni na Ayla at ng kambal, dumating si Emily dala ang kanyang ulat ukol sa pagbabago ng mga gawain. Kinabahan si Takuto nang matanggap ang ulat dahil unang beses niya itong gagawin nang walang si Ato. Naipaliwanag niya naman ng maayos kay Emily at nakapagbigay pa siya ng mungkahi para maging mas maayos ang pamamahagi ng kanilang mga manggagawa, pero napagod siya ng husto. Subalit hindi pa tapos ang kanyang trabaho at agad na dumating si Gia dala ang kanyang ulat.
Samantala, ipinapasyal ng kambal si Ella sa kanilang bayan nang dumating si Emily doon. Mukhang nagmamadali siya, pero pag nakita si Ella, nagreklamo agad siya kay Gia dahil lagi nitong sinisira ang mga gamit sa pagsasanay at napakalaking problema nito sa kanya. Sumandal siya kay Ella habang umiiyak dahil sa dami ng trabaho simula nang umalis si Molter, at marahang inalo siya ni Ella, sinabing papagalitan niya na lang si Gia mamaya. Ilang minuto pa, pumunta na sila sa training ground, normal ang pagsasanay ng lahat, pero pagpasok ni Gia, mabilis niyang sinira ang mga espada ng lahat. Sinabihan niya silang magsumikap dahil hindi nila kayang protektahan ang bansa kung ganyan sila. Pero si Ella naman ay nagmukhang matangkad sa kanya. Sinabihan siyang kailangan nilang suriin ang mga gamit nila bago iyon. Napahiya si Gia at humingi ng tawad dahil sa pagka-carried away, at sinimulan siyang himasin ni Ella, ang Universal Mommy, habang sinasabi nitong magiging mas mahusay na mandirigma siya kung mananatiling kalmado at mabait. Bigla na lamang siyang nakarinig ng alarma at sinabi ng kambal na oras na ng tanghalian. Isinama nila si Ella sa kusina ng komunidad kung saan kumakain ang lahat, at inihanda ng mga elf ang mga mamahaling kubyertos para kay Ella. Ngunit sumabay siyang kumain sa ibang elf. Iniisip ng lahat na siya ang kanilang nakatataas kaya dapat siyang tratuhing mabuti, pero sinabi ni Ella sa kanila na siya ay isang tagapangalaga, at mapoprotektahan lamang niya ang mga tao sa Minagre kung makakasama at mauunawaan niya ang mga ito. Nang mga sandaling yun, dumating ang kambal dala ang mga gawa sa kamay na katsarang kahoy para sa kanya, at masayang tinanggap ni Ella ang regalo. Niyakap niya ang mga bata at ginulo ang kanilang buhok, isang bagay na matagal na nilang inaasam. Nang gabing yun, nilaibat niya ang bayan habang pinaplano kung paano mapapaganda ang depensa nito. Nang may marinig siyang umiiyak, agad niyang tiningnan ang bahay sa puno at nakita na si Karina ang umiiyak at si Marina naman ang umaalaw sa kanya. Tinatanong sila ni Ella kung ano ang nangyari at sinabi ni Karina na hindi siya makatulog dahil paulit-ulit niyang napapanaginipan ang masayang mga panahon noong buhay pa ang nanay nila. Pagkagising niya, na-realize niyang hindi na yun magiging totoo pa at doon siya umiiyak. Sinabi ng kambal na unti-unti na silang nakaka-move on at hindi na kailangang mag-alala si Ella para sa kanila, pero may mas magandang ideya si Ella. Niyakap niya ang mga bata, sinabing sasamahan na niya silang matulog mula ngayon para may kasama sila paggising nila. Kinabukasan, bumisita si Ella kay Takuto dala ang kanyang ulat. Iminungkahi niya na magtayo sila ng paaralan dahil makakatulong ito para mapabilis ang kanilang pananaliksik at mapaganda rin ang kanilang mga proyekto. Iminungkahi rin niyang magtanim ng damong tinatawag na living reed sa mga hangganan na magsisilbing pader at makakasagabal sa sinumang pilit na papasok. Pagkatapos, nagpasya siyang mangitlog na magiging mga insektong manggagawa at natuwa naman si Takuto sa mga ideyang yon. Tinagpo naman ni Ella si Takuto at tinanong siya tungkol kay Ato, at gamit ang kanilang magkasanib na pakiramdam, nalaman nilang malapit na itong makipaglaban sa isang grupo ng mga halimaw. Ang mga halimaw, sumugod patungo sa pader ng lungsod, ngunit pinigilan sila ni Ato gamit ang kanyang mga galami na nagdulot ng agarang pagkawala ng kanilang mga buhay. Kasama niya si Mayor Antek at siya ay lubos na nasindak sa nakita niyang kapangyarihan ni Ato. Nauutal siyang nagsabi kay Ato tungkol sa mabuting relasyon niya sa kambal, umaasang magandang tingin ang ibibigay nito sa kanya ng babaeng halimaw. Naunawaan ni Ato kung bakit takot na takot si Antek, kaya pinahinga muna niya ito. Tiniyak niya na kaya niyang hawakan ang problema at agad namang nagpaalam si Antek. Maya-maya pa ay nagpahinga rin si Ato. Pangangaso ng halimaw at inalok siya ng isang taong hayop ng juice. Nasabi ni Molta na parang nakakasama na siya ng maayos sa mga tao rito. Akala niya noon ay matatakot talaga sa kanya ang lahat, pero dahil kay Pepe, hindi nangyari yon. Nagalit si Ato nang marinig ang pangalan ni Pepe dahil tinawag siyang pusit nito nang makita ang mga galame niya kanina. Medyo naiinis si Ato nang tawagin siyang pusit ng lahat, pero bago pa siya makasigaw kay Pepe, sinabihan siya nitong protektahan ng lungsod habang pupunta ito sa kaharian para magulat. Hanggang ngayon, nakasimangot lang si Ato tungkol doon, pero pagkatapos ay tinanong siya ni Molta tungkol sa pag-aani ng kasanayan. Sinabi niya rito na nakakuha siya ng maraming kapaki-pakinabang na kasanayan mula sa mga halimaw at sinabi ni Molta na matutuwa si Takuto na marinig yon. Natuwa si Ato nang marinig yon at sinabi niyang gusto niyang purihin siya ng husto, nang bigla niyang maramdaman ang paglapit ng isa pang halimaw.
Isang higanteng bundok ito sa pagkakataong ito at sinuri ni Molta kung may mahika bang kumokontrol dito. Wala siyang makitang abnormal sa mana ng higanteng bundok, at sinabi ni Ato na kailangan nilang alamin ang pinagmulan ng problemang ito ng mabilis kung gusto nilang para makabalik sa kanilang kaharian. Biglang dumating si Antek na tumatakbo para ipaalam sa kanila ang tungkol sa higanteng bundok. Sinabi nitong naghahanda na ang mga sundalo nilang lumaban, pero sinabi ni Ato na huwag mag-alala dahil kaya niyang harapin ang isang higanteng bundok mag-isa. Sumugod siya at pagkatapos ay nagpas siyang tumulong si Molta dahil ayaw niyang manatiling walang ginagawa. Gumamit siya ng makapangyarihang mahika ng digmaan na tinatawag na lupain ng pagkawasak, na nagbigay kay Ato ng bentaha sa lokasyon at lubos na nagpahina sa higanteng bundok. Ginamit ni Ato ang mga kasanayan ng banal na espada para maputol ang higanteng bundok sa isang hiwa lamang, pero pagkatapos ay may isang nakakagulat na pangyayari. Nawala ang katawan ng halimaw, at ang natira ay mga gintong barya. Agad na kinausap ni Ato si Tekuto tungkol sa kakaibang pangyayaring ito. Sabi niya, kahit si Molta ay wala pang nakikita o naririnig na katulad nito, at hindi rin niya makilala ang mga barya. Ikinonekta ni Tekuto ang paningin niya kay Ato para makita ang mga barya, at naalala niya na galing ito sa isa pa niyang nilalarong game na Brave Case Toss. Nang mga sandaling yun, isang napakalaking hukbo ng mga halimaw ang nagsimulang lumapit sa syudad, pinamumunuan ng isang higanteng bato at isang payat na Kratos na pinagpalit ang mga espada niya para sa mahika. Nakikita rin yon ni Tekuto, at sinabi niya kay Ato na mag-ingat, dahil ngayon, mga kalaban mula sa isang RPG ang kanilang kaharap. Kasabay nito, sa malayong hilaga, pinangungunahan ni Santa Celina ang isang grupo ng mga kabalyero upang manghuli sa bruha na si Irokino. Pagdating nila sa isang wasak na nayon, sinimulan ni Celina na hanapin ang mga palatandaan ng bruha, nang bigla na lamang atakihin ang kanyang mga tauhan ng sabay-sabay, kaya't sila'y namatay agad. Habang nagtataka siya kung ano ang nangyayari, dumating si Irokino, at mayabang na ipinahayag na siya ang mananalo ngayong pagkakataon. Nasusuklam si Celina sa pagkikita sa kanya dahil 17 beses na niya itong napatay. At palagi siyang bumabalik sa buhay, lumilikha pa ng mas malaking gulo para sa kanya at sa kaharian. Hindi niya maintindihan kung paano laging nabubuhay ang mangkukulam, at sinabi ni Irokino na hindi niya maintindihan kung paano madaling mapatay ng santang babae ito sa tuwing. Sinisikap ni Irokino na antayin ang santang babae, pero nahalata nito ang kanyang plano, kaya napilitan siyang ipakita ang kanyang tunay na intensyon. Tinawag ni Irokino ang kanyang hukbo ng mga nilalang na tulad ng zombie para salakayin si Celina, pero ginamit nito ang kapangyarihan niya para tumawag ng banal na apoy, sinunog ang mga nilalang na tulad ng zombie. Nagpanik si Irokino dahil napagtanto niyang hindi siya makakapanalo laban sa Santa muli siya ngayong pagkakataon. Si Celina ay sumugod papalapit sa kanya, tinusok siya gamit ang kanyang tungkod at si Irokino naman ay nagmura dahil sa sobrang hirap ng laro. Namatay ito dahil doon, pero iniisip ni Celina kung gaano katagal bago niya muling makaharap ang baliw na mangkukulam na ito. Sa kabilang banda, kinukwento ni Tekuto kay Atumer ang RPG na Brave Quests, kung saan ang layunin nila ay ang matalo ang hari ng mga demonyo. Ang mga halimaw sa larong yun ay bigla na lang sumusulpot at umaatake ng walang babala, at sa tingin niya ay iyon ang dahilan kung bakit hindi nila matunton ang pinagmumulan ng mga halimaw na umaatake sa Dragon Tan. Aniya, makatwira na may mga unit galing sa iba't ibang laro sa mundong ito, kung nandito sila, dahil alam na nila ang mga mangkukulam na wala sa laro nila. Sabi ni Isla, dahil nakapaglaro na si Tekuto ng Brave Quests, may bentahe sila dahil alam na nila ang kalaban. Pumayag siya at magbabahagi ng detalye tungkol sa kalaban at sa paraan ng panalo kay Ato. Samantala, ang dalawang general ng mga demonyo ay tumanggap ng utos mula sa haring demonyo na gamitin ang lahat ng paraan para masakop ang mundo. Sabi ni Ice Rock na mapalad sila dahil kahit napunta sila sa bagong mundong ito, maliliit na halimaw gaya ng goblin at orc ay nagtitipon pa rin sa ilalim. Ang bandila ng hari ng mga demonyo. Sumang-ayon sa kanya si Kratos mula sa Temo, na kilala rin bilang Flamen, at saka iniutos ni Ice Rock sa mga halimaw na sirain ang lungsod at palaganapan ng pagdurusa sa mga mamamayan sa pangalan ng Panginoong Demonyo. Dahil dito, sinalakay ng mga halimaw ang lungsod, at sumama sa kanila si Ice Rock. Sinabi sa kanya ni Flamen na manunood muna siya ngayon, pero may iba pa siyang balak. Subalit, habang papalapit na ang mga halimaw sa lungsod,
Inilapat ni Molter ang mahiwagang anteng-anteng na lupain ng pagkawasak sa isang malawak na lugar. Nagsimulang mahirapan ang mga halimaw dahil doon, ngunit ang mga mataas na ranggong demonyo tulad nina Ice Rock at Dot ang katulong niyang mago ay lalong lumakas. Nagtataka sila kung anong kakaibang mahiwagang ginawa ito, at sinabi ng mago na marahil ay gawa iyon ng piniling bayani. Nagalit si Ice Rock sa kanya dahil sa sinabi dahil ayaw nilang gamitin ang salitang H, bigla na lang sinaksak ni Ato ang mago sa isang hindi inaasahang pag-atake at pagkatapos ay matapang na lumapit kay Ice Rock, kinilala siya batay sa mga detalye na sinabi ni Tekuto. Tinanong siya ni Ice Rock kung sino siya, at ipinakilala naman ni Ato ang sarili bilang isang karakter mula sa larong Eternal Nations, at ipinahayag niyang lilipulin niya ang lahat ng kanyang mga kaaway. Samantala, pinipigilan ng mga residente ng Dragontan ang hukbong halimaw sa pamamagitan ng pagpana, ngunit walang epekto ito. Inutusan ni Antek ang mga sundalo na magpatuloy sa pagpana sa mga kaaway para mapabagal ang mga ito, at plano niyang gamitin ang oras na kanilang makuha para mailikas ang mga residente. Magpapabaya na sana siya sa lungsod, ngunit sinabi ni Molter na hindi na kailangan yun dahil mananalo sila. Ayaw maniwala ni Antek sa sinumang nagsasabing mananalo sila, pero itinuro ni Molter ang mga pagsabog sa larangan ng digmaan. Aniya, nakikipaglaban na si Ato sa pinuno ng mga kaaway, at sa sandaling mapabagsak niya ito, madali nang matatalo ang buong hukbo ng mga halimaw. Samantala, sa larangan ng digmaan, nagpapadala si Ice Rock ng mga matutulis na yelong tumutusok kay Ato, ngunit naiilaga niya ang lahat habang siya ay sumusugod dito. Nabigo siyang tamaan nito gamit ang banal na espada, ngunit nagawa niyang mapabagsak ang maraming halimaw sa paligid niya. Ito ay lahat dahil sa payo ni Tekuto, na nagsabi sa kanya na gumamit ng mga kasanayang may malawak na sakop. Sa Brave Case Toss, ang mga bayani at mga kontrabida ay may mga kasanayang may maliit na sakop para sa mga labanang isa-isa. Ngunit sa Eternal Nations, nakikipaglaban sila bilang mga hukbo at mayroon silang mas malalawak na sakop na mga kasanayan na nagbibigay sa kanila isang malaking bentahe. Tinatanong ni Ice Rock si Ato kung bakit siya laban sa kanila gayong demonyo rin naman siya. Inaanyayahan siya nitong sumapi sa hukbong pangdigmaan ng Demon Lord at sakupin ang mundo, pero tumanggi si Ato. Sinabing masyado siyang abala sa pamamahala ng isang maliit na kaharian kaya hindi niya kakayanin ang bigat ng buong mundo. Hindi maintindihan ni Ice Rock ang sinasabi niya at napagtanto ni Ato na isa lamang siyang mid-level boss sa isang maliit na larong RPG na ang tanging layunin ay matalo. Hindi pa nga alam ni Ice Rock ang ibig sabihin ng RPG, pero sinabi ni Ato na dapat niyang matandaan ang paulit-ulit na pagkatalo sa kamay ng bayani. Sumakit ang puso ng higanteng demonyo dahil sa mga salita, at nagsimulang umatake kay Ato sa galit. Madali niyang naiwasan ang lahat at lalo pang inasar ang demonyo, at si Ice Rock naman ay pinakawalan ng kanyang pinakamalakas na atake. Akala ni Ato madali niyang maiiwasan ang mabagal na atake, ngunit natuklasan niyang nagyelo ang kanyang mga paa dahil sa epekto ng atake ng kalaban. Sinubukan niyang harangan ang atake, pero nataman pa rin. Isang itim na likido ang umagos mula sa kanyang sugatang balikat, ngunit hindi yun sapat para patayin siya. Agad na sinaksak ni Ato ang demonyo gamit ang kanyang mga galamay. Pinatay ito agad at naging isang tumpok ng barya. Ngunit hindi siya nagmamalaki sa kanyang tagumpay, bagkus ay nahihiya dahil nasugatan siya. Agad namang gumaling ang mga sugat niya, pero nagtampo siya, sinasabing hindi dapat siya nataman ng bobo at mabagal na atake na yun. Nang mga sandaling yun, sinabi ng kanyang sistema na nakuha na niya ang panghuli at pinakamahusay na kasanayan na Ice Rock, na hindi kailanman nagkakamali. Napagtanto na ni Ato kung bakit siya nagyelo, at naunawaan na niya kung ano ang pakiramdam na makipaglaban sa mga kalaban mula sa iba't ibang genre ng laro. Basta't natutuwa siya na tapos na ang labanan at kinausap si Tekuto para ipaalam sa kanya ang kanyang tagumpay, pero pagkatapos ay mababalitaan niya ang nakakagulat na balita na ang kalahati ng hukbong halimaw na pinamumunuan ni General Flamon ay nakarating na sa Minagra. Pero doon nagtatapos ang video na ito. Alalahanin ang pag-like at pag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.